Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 641 hanggang 660. Kabanata 641. Awkward na sinabi ni Julian, "Jasper, hindi ko pa naiisip ang mga bagay na ito." Napansin ni Jasper ang medyo nahihiyang tugon ni Julian at nakangiting sinabi, "Paano ito? Bibigyan kita ng commercial property sa Gold Pedestrian Street kapag ikinasal ka na sa darating." Gold Pedestrian Street. Anong klaseng lugar ta? Tanong ni Julian na medyo nalilito. Tumawa si Jasper at sinabing, nagtayo ang Waterhoof City ng isang demonstration site para sa National Pedestrian Street noong unang bahagi ng nakaraang taon. Hindi pa rin ito gaanong sikat ngayon, ngunit sa nakikita ko, balang araw ay magiging sikat na pedestrian street na kilala sa buong bansa, magiging isa sa mga landmark ng Waterhoof City. Kung bibilhin natin ito ngayon, ito ay magdadala ng matatag na kita ng walang anumang pagkalugi. At saka, lagi kong iniisip ang pagiging landlord. Kung tutusin mula sa kanyang mga salita ngayon, ang pamimili na binanggit ni Jasper kay Julian kanina ay natural na hindi nagsasangkot ng pamimili ng mga damit o mamahaling bagay. Ang mga bagay na iyon ay, sa pinakamainam, isang bagay na paggastos ng kanyang baon at hindi man lang ipinagbibili na isang seryosong pagbili. Ang talagang gusto niya ay ang pagmamay-ari ng mga komersyal na ari-arian sa Gold Pedestrian Street. Naalala lang ni Jasper ang pagkakataong ito sa negosyo noong binibilang niya ang mga ari-arian ng pamilya Hanks. Nagkaroon ng letter of intent na nakasulat sa pangalan ng ikatlong tiyuhin ni Sirius para sa pagbili ng 10 komersyal na ari-arian sa Gold Pedestrian Street at nag-trigger ito sa memorya ni Jasper. Ang Gold Pedestrian Street ay isa lamang sa 3 nangungunang pedestrian street sa bansa. Ngayon lang ito natapos at maraming taon pa bago maging tanyag. Ang disposable income per capita ay tataas kapag tumaas ang pambansang ekonomiya sa hinaharap. Sa madaling salita, kapag ang mga tao ay may maraming pera sa kanilang mga wallet, magsisimula silang maglakbay at gumastos. Doon lang talaga sisabog ang potensyal ng pedestrian street. Ang paglalakbay ni Jasper sa Waterhoof City sa pagkakataong ito ay para makabili siya ng Gold Pedestrian Street mula sa Waterhoof City Hall. Hindi lang isang beses siyang nakapunta rito sa past life niya, at noon, naisip niya na kung mayroon siyang commercial property sa ganitong lugar, hindi magiging problema ang pagbabayad ng utang sa credit card. Kaya niyang magpahinga at mag-enjoy sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngayong mayroon na siyang kapangyarihan pati na rin ang isang magandang pagkakataon sa kanyang harapan, sa katiyakan ay tutuparin niya ang kanyang hindi natupad na pangarap mula sa kanyang nakaraang buhay na maging isang Panginoong may lupa. Higit pa rito, sa mga tuntunin ng halaga ng pamumuhunan, ang Gold Pedestrian Street ay, sa kasalukuyan, ang proyekto ng real estate na may mataas na halaga ng pamumuhunan. Makalipas ang 2.5 oras, dumating sina Jasper at Julian sa Wonderland Hotel sa Waterhoof City. Nag-check-in sila sa room na matagal na nilang nabook. Dahil sa kanyang titulo ng Vice President ng Haddock Chamber of Commerce's Waterhoof City Branch, hindi nag-aksaya ng oras si Jasper at nakipagpulong sa pinuno ng Investment Promotion Department ng Waterhoof City sa suite ng hotel. Si Victor Gull ay isang makapangyarihang individual. "Ikinagalak kong makilala ka, Mr. Gull," kinamayan ni Jasper si Victor at binati. "Mr. Lane, matagal na kitang hinihintay." Nang makitang nakuha ni Victor Gull ang kanyang posisyon bilang pinuno ng isang mahalagang departamento, natural na siya ay isang makinis at makinis na individual. Masusing pinag-aralan niya ang impormasyon tungkol kay Jasper kanina. At ang kanyang mga mata ay sinusuri si Jasper na para bang tinitingnan niya ang Diyos ng kayamanan. Sa ngayon, ang pag-akit ng mga pamumuhunan ang numero 1 layunin para sa alinmang lungsod sa bansa, at lahat ng iba pa ay kailangang isantabi. Ang isang tulad ni Jasper, isang Diyos ng kayamanan, ay isang malugod na panauhin ng mga lokal na pamahalaan ng lungsod sa lahat ng dako. Ang kaguluhan mula sa nangyaring insidente sa Skyward Aluminum ay hindi pa ganap na lumipas.
Kahit na isang regular na tao tulad ko ay nakarinig ng maraming tungkol sa operasyon ni Mr. Lane sa stock market. Maraming kasamahan sa aking departamento ang nangangalakal din ng mga stock at kumita ng kaunti sa pamamagitan ng pagsunod sa iyo. Gusto kong magpasalamat sa iyo sa ngalan nila. Sabi ni Victor sabay tawa. Niyaya ni Jasper si Victor na umupo sa sofa at ngumiti. Mr. Gould, mukhang marami kang alam tungkol sa akin. Pagkatapos mambabole sa isa't isa, ipinaliwanag ni Jasper ang kanyang intensyon. Mr. Gould, sa totoo lang, nandito ako sa pagkakataong ito para bilhin ang lahat ng komersyal na ari-arian sa Gold Pedestrian Street. Sa sandaling sinabi niya ito, kahit na si Victor Gould, hindi na sanay na masaksihan ang malalaking bagyo, ay hindi napigilan ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 642. Ang Gold Pedestrian Street ay isang proyekto na may malaking kahalagahan kahit na sa iginagalang na Waterhoof City. Maaaring isipin ng isa ang kahalagahan na nakalakip sa proyekto dahil ito ay nasa ilalim ng pagpapadala ng pangangasiwa ng mga bahagi ng dibisyon sa Swallow. Sa pera na inihagis ni Jasper, nabigla si Victor sa kanyang pagiging bukas palad at hindi napigilan ang sarili na sabihin, Mr. Lane, gaano mo alam ang kasalukuyang sitwasyon sa Gold Pedestrian Street? Nakangiting sagot ni Jasper, ang Pedestrian Street ay konektado sa bond at may kabuuang haba na 1.03 metro. Inaasahang matatapos ito sa katapusan ng 1979 at opisyal na bubuksan sa simula ng milenyo. Bukod sa iilang tindahan sa magkabilang gilid ng kalye na na-reserve na ng ilang malalaking kumpanya, may natitira pang 266 na tindahan na hindi binibenta ngunit bukas na lang sa upa, hindi ba? Tumawa ng mapait si Victor. Mr. Lane, mukhang handa ka na. Gayunpaman, kung alam mo na ang City Hall ay naghahanap lamang ng pagrente ng mga natitirang mga tindahan at hindi ibenta ang mga ito, hindi mo ba ako inilalagay sa isang mahirap na lugar sa pamamagitan ng paggawa ng ganoong kahilingan? Nakangiting sabi ni Jasper, walang nagmamadali. Ako ay isang negosyante, at sa pananaw ng isang negosyante, walang kumpiyansa na hindi maaaring pag-usapan. Mr. Lane, baka businessman ka, pero hindi kami ng City Hall. Ang ganitong uri ng bagay ay isang bagay ng prinsipyo. Sigurado akong naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, pahiwatig ni Victor. Ikanaway ni Jasper ang kanyang kamay habang sumagot, huwag magmadaling tumanggi, Mr. Gould. Paano kung sasabihin kong gusto kong magtayo ng 630 metrong taas ng gusali, nakabuo ang puhunan na mahigit 16 na bilyon sa tabi ng Pearl Tower? Nang marinig ito, biglang tumayo si Victor at napabulalas, talaga. Ano ang kulang sa Domestic City Hall sa kasalukuyan? Ito ay kulang sa pondo at mga tagumpay sa politika. Sa ngayon, ang isang vanity project ay ang pinakamahusay na paraan upang palakasin ang kanilang mga tagumpay sa politika. Kung ibang syudad, itong construction project na iminungkahi ni Jasper ay parang humihingi siya ng mga bituin, at ang mga bulwagan ng lungsod ay gagawa ng paraan para makuha ang mga ito para sa kanya. Gayunpaman, ito rin ay isang malaking sapat na proyekto para sa Waterhoof City na ang City Hall ay mayayanig. Sa kasalukuyan, ang pinakamataas na gusali sa mundo ay ang Petre Tower sa Marshmead at ito ay 451 metro lamang. Bagamat ang 110 na gusali na itinatayo pa ay nakatakdang maging susunod na mga gusali sa mundo, ito ay 509 na metro lamang. Gayunpaman, ang gusaling ito na aking iminumungkahi ay idinisenyo upang maabot ang taas na 630 metro. Ito ang magiging pinakamataas na gusali sa mundo sa loob ng hindi bababa sa 10 taon kapag ito ay nakumpleto. Hawak din nito ang record bilang pinakamataas na gusali sa mainland sa loob ng hindi bababa sa 20 taon. Si Jasper ay hindi lamang naglalabas ng mga walang laman na salita dahil ang mga ito ay lahat ng totoong data mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang record para sa pinakamataas na gusali sa mundo ay inaagaw lamang ng Dubai Tower noong 2010. Ako mismo ay hindi gaanong interesado sa reputasyon na dulot ng pagkakaroon ng pinakamataas na gusali sa mundo, ngunit sa palagay ko, ang City Hall ay magiging, tama ba ako? Tumatak sa isipan ni Victor ang mga salitang binibigkas ni Jasper na may kasamang mahinang tawa.
Alam niya na ang kasalukuyang deputy mayor ng City Hall ay nagmula sa Swallow City ilang taon na ang nakalipas at siya ay lubos na nagtagumpay ng mga tagumpay upang mapatunayan ang kanyang kakayahan. Hindi ba siya magiging close confidant kung ang ganitong kalaking proyekto kaagad ay ihahatid sa deputy mayor sa isang pinggan? Sa pag-iisip nito, namula si Victor, na nasa edad 40. Humigop ng tsaa si Jasper. Alam niya na ang mga ordinaryong tao ay maaaring magrenta ng mga karapatan sa ari-arian sa pedestrian street, ngunit ang pagbili nito ay napakahirap. Kung tutuusin, maraming mahuhusay na individual sa bansa at hindi lang siya may mata sa negosyo. Ang bilang ng mga tao pagkatapos ng gayong pagkakataon ay maaaring punuin ang dagat. Ang City Hall ay hindi posibleng sumang-ayon ng hindi pinakilala ng sapat na pagsubok. Kaya, ang skyscraper project na ito ay ang bargaining chip ni Jasper sa City Hall para makipagpalitan ng interes. Hindi na kailangan ni Jasper ang titulo ng pinakamataas na gusali sa mundo, ngunit hindi rin ito masasabi para sa City Hall at Swallow City. Pagkaraan ng napakaraming taon, mayroon ng ilang magagandang resulta. Ngayon, ang Swallow City ay nasa apurahang pangangailangan ng mga pangunahing kaganapan upang palakasin ang pambansang kumpiyansa at pataasin ang internasyonal na impluwensya nito. Iyon ang dahilan kung bakit naging napakaganda ng Olympics. Ang plano ni Jasper para sa mga gusali sa mundo ay tiyak na magpapahangga sa Waterhoof City Hall. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 643. Mr. Lane, ibig mong sabihin ang sinabi mo. It's not a joking matter once I report it, tanong ni Victor habang pinipigilan ang excitement. Nagkibit-balikat si Jasper at sumagot, I'm not a renowned individual but I do, at the very least, possess some assets and credibility. Hindi ko isugal ang kinabukasan ko. Anong kabutihan ang may dudulot nito sa akin para lokohin ka? Ang isang negosyante ay hindi kailanman gumagawa ng mga bagay na hindi kumikita. Matapos marinig ang mga salita ni Jasper, nagkaroon ng kaunting kredibilidad sa kanyang mga plano kahit na walang kasiguruhan. Tumango si Victor at sinabing, sige. Ipapaalam ko agad sa deputy mayor na namamahala nito. Maaari mo ba akong pahiram ng isang tahimik na lugar, Mr. Lane? Ngumiti si Jasper at tinuro ang pag-aaral. Ang tahimik dyan. Nauna si Victor, at bumalik siya sa harapan ni Jasper makalipas ang 3 hanggang 5 minuto, ang tinging ibinigay niya kay Jasper ay lamambat ng walang kapantay. Mr. Lane, inimbitahan ka ng deputy mayor na bisitahin siya ngayon. Ini-reschedule niya ang kanyang pagpupulong at naghihintay sa iyo sa kanyang opisina. Tumayo si Jasper at sinabing, let us go, then. Hindi natin dapat pinaghintay ang matanda. Kuwit. Nanatili si Jasper sa opisina sa pinakamataas na palapag ng Waterhoof City Hall mula noong unang bahagi ng gabi para sa mga negosasyon na tumagal ng mga 5 o 6 na oras. Nakipag-lunch pa siya kasama ang 60 anyos na deputy mayor sa cafeteria ng City Hall. Gayunpaman, nakakuha din si Jasper ng mga kahangahangang gantimpala mula sa 5 hanggang 6 na oras na iyon. Nakakuha siya ng puhunan na hindi bababa sa 16 na bilyon at kailangang kompletuhin ang panukala sa proyekto sa loob ng 1 buwan. Ito ay, syempre, isang pagpapakita lamang ng kanyang mga intensyon bilang Waterhoof City ay magbibigay sa kanya ng berdeng ilaw at mag-aalok ng buong suporta sa pagpapabilis ng pag-aproba ng proyekto. Ang disenyo ng draft ay kailangang isumite sa loob ng 3 buwan at ang pagtatayo ng mga gusali ay magsisimula sa loob ng 6 na buwan. Ang nasa itaas ay ang mga kinakailangan na ginawa ng Waterhoof City at ganap na sumang-ayon si Jasper sa kanila. Bilang kapalit, matatanggap ni Jasper ang kontrata para sa paglipat ng pagmamay-ari ng natitirang 266 na komersyal na ari-arian sa Gold Pedestrian Street. Sa mga tuntunin ng presyo, muling sinamantala ni Jasper ang Waterhoof City. Siya ay nagpanggap na mahirap sa pera at ipinahayag na ang 16 na bilyong puhunan ay hindi sapat. Jasper, 266 na commercial properties and each of them cost 20 million. Daylight robbery yan. At pumayag ka pa dyan. Tiyak na kinuha ka nila bilang isang tanga. Si Julian ay labis na hindi nasisiyahan. Dahil ganap na niyang itinuring ang kanyang sarili bilang isa sa mga nasasakupan ni Jasper, ang pagkawala ni Jasper ay mas nakababalisa kaysa sa pagkawala ng sarili niyang pera. Sumagot si Jasper na may halong,
kailangan mong tingnan ito sa katagalan. Sa iyong opinyon, ang 20 milyon ay masyadong mahal para sa isang komersyal na ari-arian? Oo. Ito ay ganap na mapangahas. Ang isang komersyal na ari-arian sa pinakaabalang bahagi ng Norritos City sa ating Southeast Province ay hindi bababa sa 30 milyon. Pagtatalo ni Julian. Oh, alam mo ang tungkol dito? Tak ang tanong ni Jasper. Tinapik niya ang balikat ni Julian at nagpatuloy, malulugi ka pa ba kung sasabihin ko sa iyo na ang taunang upa para sa bawat isa sa 266 na komersyal na ari-arian na ito na may average na lawak na 30 metro kwadrado ay magiging higit sa lahat, 3 milyong dolyar sa hinaharap. Panipi. Napangiti si Jasper nang mapansin niyang nanlaki ang mga mata ni Julian sa hindi makapaniwala. Ang lalaki ay hindi na nang ahas na pabulaanan at hindi na nag-alok ng mga paliwanag. Isang 30 square meter commercial property na may taunang upa na 30 milyon. Hindi ba ito labis na pagmamalabis? Gayunpaman, ito ang kapangyarihan ng isang first-rate na pedestrian street sa bansa. Sa oras na iyon, ang mga komersyal na ari-arian dito ay renta na lamang. Hindi sila magkakaroon ng presyo ng pagbebenta dahil walang magbebenta ng kanilang gintong gansa. Ito ay magiging isang hakbang na mas hanggal kaysa sa pagpatay ng mga manok upang makuha ang kanilang mga itlog. Ang 266 na komersyal na ari-arian na ito ay may pinagsamang tag ng presyo na 5.3 bilyon. Pinayagan din kami ng Waterhouse City Hall na nagbabayad sa loob ng 20 taon. Ang upa ay tataas ng hanggang 3 milyong taon-taon sa loob lamang ng 5 taon, lalo na sa 10 taon. Sa panahon na iyon, ang taunang upa para sa bawat isa sa 266 na komersyal na ari-arian na ito ay magiging 800 milyong dolyar at sa loob ng 7 taon, mababawi natin ang 5.3 bilyon. Saan pa tayo makakahanap ng ganoong deal? Hinaplos ni Jasper ang kanyang baba. Iniisip na ang reserved at mabait na deputy mayor ay isang deity in disguise. Tara na, bago tayo bumalik, tingnan natin ang ating 266 na golden geese. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 644. Habang ang Gold Pedestrian Street ay, sa kasalukuyan, ay hindi kasing sikip at buhay na gaya ng sa hinaharap, ito ay sikat pa rin. Mas abala ito kaysa sa ibang lungsod sa bansa. Habang naglalakad siya sa mataong pedestrian street, naisip ni Jasper ang nakaraan niyang buhay. Ilang beses na siyang nakapunta rito, at isang beses, noong holiday. Hindi na kailangan pang maglakad kung mahuli sila ng agos ng mga tao. Palibhasa'y sardinas sa dami ng tao, sila lang ang nakakaladkad. Hindi naman exaggeration na sabihin ito dahil naranasan na talaga ni Jasper noon. Ito ay nakakatawa, ngunit sa parehong oras, pinatunayan nito ang mga kakilakilabot at pagmamalabos na ginawa tungkol sa pedestrian street na ito. Ang isa ay maaaring magbenta ng mga bato sa isang mataas na presyo sa isang kalye na may mataas na katanyagan. Pinagmasdan ni Jasper ang mga natatanging gusali na nakahanay sa magkabilang gilid ng pedestrian street habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, na nakadama ng labis na kasiyahan. Bagamat hindi siya nakakuha ng mga konkretong detalye sa listahan at lokasyon ng 266 na komersyal na ari-arian, dahil mayroong 300 hanggang 400 na mga ari-arian sa buong haba ng pedestrian street, pag-aari na niya ang higit sa kalahati nito. Sa ngayon, napakasarap ng pakiramdam niya noong kumita siya ng bilyon sa stock market. Kung tutuusin, ang matagal na niyang inaasam mula sa kanyang nakaraang buhay ay ang pagkakaroon ng isang komersyal na ari-arian sa Gold Pedestrian Street at maging isang taong kailangan lamang maghintay para sa pagpasok ng pera. Marahil ay maaari na siyang maging isang internet celebrity blogger sa loob ng ilang taon pagkatapos mag-viral ang isa sa kanyang mga maikling video. Ang iba ay maaaring lumikha ng nilalaman tungkol sa kagandahan, magarang sasakyan, at malalaking bahay ngunit madali niya itong nagawa. Ibahagi ang mga gawa sa 266 na komersyal na ari-arian na pag-aari niya sa Gold Pedestrian Street. Napakasarap sa pakiramdam niyan. Kahit na wala pang isang taon mula nang magbukas ang pedestrian street para sa negosyo, ang Waterhouse City ay gumugol na ng malaking pagsisikap sa proyektong ito. Ang lahat ng malalaking kuha sa Swallow City ay nanonood, at hindi nila papayagang manatiling walang laman ang mga komersyal na ari-arian.
Kaya naman lahat ng mga tindahan ay bukas na para sa negosyo at marami sa kanila ay binuksan ng mga kamag-anak ng mga nasa City Hall. Sa isang banda, alam ng mga matatalino na ang pedestrian street na ito ay may suporta sa City Hall at sa gayon, walang alinlangan na uunlad. Dahil dito, sinamantala nila ang pagkakataon na gamitin ang kanilang mga koneksyon at kapangyarihan para mag-alok ng mga pagkakaiba sa kanilang mga kamag-anak habang hindi pa ganoon kahigpit ang kompetisyon. Sa kabilang banda, nagbubulag-bulagan din ang Waterhoof City sa mga nangyayari dahil natutuwa lang sila na maaaring maging mataong venue ang pedestrian street. Gayunpaman, ngayon binili na ni Jasper ang mga natitirang komersyal na ari-arian, malapit nang matapos ang kanilang maayos na paglalayag. Pagdating ng oras, kailangan nilang magbayad ng upa ayon sa kasalukuyang halaga sa merkado o linisin ang kanilang sarili. Tiyak na hindi sila papayagang magpatuloy sa pagkakaroon ng hindi patas na mga bentahe, murmured Jasper. Matapos magpatrolya sa kanyang teritoryo, nasiyahan si Jasper. Nakaramdam ng kaunting gutom, tumangala si Jasper at nakita ang isang restaurant sa hindi kalayuan na naghahain ng mga lokal na specialty ng Waterhoof City. Dinala ni Jasper si Julian sa restaurant. Pagkain ang prioridad ng mga tao, at tiyak na magkakaroon ng mga restaurant kahit saan man pumunta. Mas masigla pa ito sa mga restaurant sa kahabaan ng pedestrian street. Bagamat lampas na sa oras ng hapunan, marami pa rin ang tumatangkilik sa restaurant. Halata rin na marami sa kanila ay mga turista na dumating upang maranasan ang mga lokal na delicacy ng Waterhoof City. Kumuha ng mesa sina Jasper at Julian matapos maghintay ng magandang 10 minuto. Jasper, ang daming tao dito, hinaing ni Julian kay Jasper. Medyo naniwala siya ngayon kay Jasper nang sabihin niyang tataas ang upa dito sa 3 milyon kada taon sa darating. May 2 palapag ang restaurant na ito, kaya aabot sa 6 na milyon ang renta nito sa darating. Hindi bababa sa 8 milyon. Excited na bulalas ni Julian. Ngumiti si Jasper at sinabing, "Gusto mo ba? Sinabi ko na noon na ibibigay ko sa iyo ang isa sa mga tindahan kapag ikasal ka, pwede kang pumili. Ang tindahan na ito ay medyo maliit, bagaman. Ang ibibigay ko sa iyo ay tiyak na ang pinakamalaki." Napakamot ng ulo si Julian at sumagot, "Hindi na kailangan iyon, Jasper. Ang sahod na ibinibigay mo sa akin ay sapat na para mamuhay ako ng maayos. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa paglalagay ng pagkain sa mesa o mga damit sa aking katawan. Maaaring hindi mo ito kailanganin, ngunit ang iyong asawa at mga anak sa hinaharap ay tiyak na kailangan," sagot na sabi ni Jasper habang sinenyasan ang waiter na kunin ang kanilang mga order. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 645. Nagpasya si Jasper na mag-order na lang ng 3 ulam at 1 nilaga dahil 2 lang sila. Pumili rin siya ng mga karaniwang pagkain na medyo mas mura. Hindi naman kasi matipid si Jasper. Kaya lang pagkain at inumin ang hindi niya ikokompromiso. Sa kanyang opinyon, ang isang tao ay hindi yumaman sa pamamagitan ng pag-iipon kundi sa pamamagitan ng kita. Gayunpaman, hindi rin pinahintulutan ang pagiging maaksaya. Ang waiter na naghahain sa kanila ay hindi masyadong masaya dito, bagaman. Ito lang ang kinakain ng 2 malalaking lalaki pagdating nila sa Waterhoof City. Ito ay lahat ng murang pagkain na hindi man lang umaabot sa 200 summer dollars. Napakakuripot. Ang waiter ay may malakas na impit na pag-aari ng mga residente ng Waterhoof City. Kaakibat ng sarkastikong tono nila, agad itong nagiging sanhi ng hindi komportableng pakiramdam ng mga nakikinig. "Hindi tayo makakain ng ganoong karami sa isang pagkakataon. Pak-i-serve na lang po yung in-order ko," mahinahong sabi ni Jasper. Mga dayuhan, iritadong bulong ng waiter sa kanilang sarili bago sila tumalikod at naglakad palayo. "Jasper, ang sama ng ugali ng waiter na iyon," nakakunot ang noo ni Julian habang kausap si Jasper. Mula nang maging isa sa mga tauhan ni Jasper, nakapunta na si Julian sa kanyang makatarungang bahagi ng mga magarang kaganapan. Malamang ay bodyguard siya, ngunit ang mga server ay masigasig na maglingkod sa kanya. Kung mas maganda ang lugar, mas mataas ang kalidad ng serbisyong ibinigay. Bihira siyang tingnan ng masama, hindi tulad ng madalas na isinusulat sa mga nobela. Kaya naman, nasanay na si Julian sa ganoong pagtrato at hindi nasiyahan nang bigla siyang humarap sa ugali ng waiter.
Nakangiting sabi ni Jasper, hindi ba ito ang kadalasang nangyayari sa bansa? Hindi na kailangang magtanim ng sama ng loob sa kanya. Nandito lang kami para kumagat. Ang mas mataas na katayuan ni Jasper sa lipunan, mas naging mabuti ang kanyang ugali. Hindi siya mapakali, at hindi man lang siya nagkaroon ng oras para harapin ang buong antas sa ilalim niya. Maaaring lahat sila ay tao, ngunit ang kanilang oras ay pinahahalagahan ng iba. Kumita si Jasper, sa pinakamababa, $1,000,000 sa isang araw, habang ang mga waiter na ito ay tumatanggap ng sweldo na mas mababa sa $2,000 sa isang buwan. Higit pa rito, nagtatrabaho sila sa Waterhoof City. Paano sila maihahambing sa isa't isa? Dahil nakagawa na ng ganoong pahayag si Jasper, nagkibit-balikat na lamang si Julian at hindi pa nagsasalita. Gayunpaman, unti-unting nauubos ang pasensya ni Julian nang mapagtanto niyang wala sa mga ulam ni Jasper ang nakahain kahit na ang mga dumating pagkatapos nila ay natapos na sa pagkain, nagbayad ng kanilang mga bayaran, at umalis na. Tila binigyan ng malamig na balikat ang dalawa. Walang pumapansin sa kanila sa buong oras. Walang umimik, ngunit alam ni Jasper na ito ay ginawa ng waiter na nag-iisip na sila ay nag-order ng napakakaunting pagkain. Kumunat ang noo ni Jasper. Maaari niyang baliwalain ang mga taong ito, ngunit ang kanilang saloobin ay sisire sa reputasyon ng Golden Pedestrian Street, na makakaapekto naman sa kanyang mga kita. Julian, mahinahong sabi ni Jasper. Dalhin mo ang may-ari dito. Si Julian, na matagal nang hindi nakita, ay biglang tumayo at naglakad pababa ng hagdan. Maya-maya, may narinig na kaguluhan sa ibaba. Pagkatapos, umakyat si Julian sa hagdan kasama ang isang lalaki sa edad na 30. Baka sa mukha nito ang pagiging snob at pagkain ng lalaki habang naglalakad. Ikaw ba ang may-ari dito? Tanong ni Jasper. Iluwa mo. Baka sa mukha ng may-ari ang pagkain. Una, mayroon kang isang napakaproblemadong saloobin. Pangalawa, nauna na kaming dumating, pero bakit hindi pa nakahain ang aming pagkain pagkaraan ng mahigit 1 oras samantalang ang mga sumunod sa amin ay tapos na sa pagkain at umalis na? Anong paliwanag mo dyan? Mahinahong tanong ni Jasper. 4 na ulam lang ang in-order ninyong dalawa. F***Hell, huwag kang pumunta para kumain sa Golden Pedestrian Street kung mahirap ka. Para kanino ka nagpapalabas? Mga hanggal na dayuhan, inutusan ko silang huwag kayong pagsilbihan. Gusto mo bang kumain? Oo naman, kailangan mong maghintay ng 2 oras. Alisin mo kung wala kang pasensya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 646. Sa totoo lang, hindi itinuring na mura para sa 2 tao na gumastos ng $200 sa isang pagkain sa mga panahong ito. Gayunpaman, hindi ito ang kaso kung sila ay nasa Golden Pedestrian Street sa Waterhoof City, isang buhay na buhay at mataong lugar. Nanlalambot ang mga kamay ni Flynn Herret sa dami ng pera na hinahawakan niya araw-araw mula nang buksan niya ang restaurant na ito. May kamag-anak siyang nagtatrabaho bilang property manager na sa una ay tutol sa pagbubukas niya ng restaurant dito, ngunit ngayon ay nakaluhod na sila at nagmamakaawa sa kanya na patagalan ang kanyang lease. Pagkatapos ng lahat, para sa bawat customer na kanilang pinaglilingkuran, sila ay mag-order ng hindi bababa sa $600 o $700 na halaga ng pagkain na nagkakahalaga ng mas mababa sa $100 upang ihanda. Ang malalaking, biglaang kita na ito ay natural na nagbunsod kay Flynn na tingnan ang mga tila mahihirap na tao na kumukuha ng espasyo tulad ni Jasper. Sa kanyang biglaang pag-akyat sa kayamanan kasama ang katotohanang mayroon siyang tagapamahala ng ari-arian na sumusuporta sa kanya, hindi kailanman natakot si Flynn sa mga customer na magreklamo o maghanap ng mali sa kanya. Mayroon bang sino mang hindi niya kayang harapin? Tahimik na tinitigan ni Jasper si Flynn habang nagtanong, ganito ba ang pakikitungo mo sa lahat ng customer mo? Galit na sabi ni Flynn, F***Hell, kayong 2 dayuhan ay sinusubukang ilagay ang inyong mga sarili sa isang pedestal ngayon. Palagi akong may ganitong ugali. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Maaari kang kumain dito kung gusto mo, o lumabas ka kung hindi ka na makapaghintay pa. Mas mabuting maniwala ka na kukuha ako ng isang tao na paalisan ka kung hindi ka makaalis ngayon. Mananatili akong nakaupo dito. Bakit hindi mo subukang palayasin ako ng mga tauhan mo? Mahinahong tanong ni Jasper. Hoy,
Natawa ng kakaiba si Flynn habang sinabing, may nakilala ba ako na hindi alam kung ano ang makakabuti para sa kanila ngayon? Nasaan ang seguridad? Seguridad. Dalawang security guard ang sumulpat sa likod ni Flynn. I-drag mo itong dalawang pipang dayuhan. King hell, how dare they behave atrociously in my territory? Dapat bulag sila. Nang marinig ang utos ni Flynn, agad na naglakad ang dalawang gwardya patungo kay Jasper para hilahin siya pababa ng hagdan. Noon lang, pamwesto si Julian sa harapan ni Jasper at hinawakan ng isang kamay ang palso ng dalawang guard. Sa ilang simpleng galaw, napaungol siya sa mga gwardya habang nakaluhod sa sahig. Ang ekspresyon ng mukha ni Flynn ay naging pangit habang pinagmamasdan ang kanyang mga gwardya na nakahawak sa kanilang mga palso at umaangal. Sinaktan mo sila. You dare hit my people in my restaurant. Gulat na sigaw ni Flynn sabay turo kay Jasper at galit na sumigaw, teka lang, tanga kang dayuhan. Hindi pa tayo tapos dito. Mas mabuting manatili ka rito kung may lakas kang loob na gawin iyon. Habang nagsasalita si Flynn, kinuha niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at nagsimulang tumawag. Hindi pa nga ako nakakain, bakit ako tatakbo? Mahinahong tanong ni Jasper. Ang mga maaaring magsimula ng mga negosyo sa Golden Pedestrian Street ay lahat ay may ilang antas ng koneksyon at kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang sandali, hiniling ni Jasper kay Julian na tawagan at ipaalam kay Victor kung ano ang nangyayari. Ang pakikitungo sa City Hall ay iba sa pakikitungo sa mga karaniwang puwersa. Pinakamabuting alagaan ang mga bagay mula sa antas ng City Hall sa halip na gumamit ng malupit na puwersa. At saka, binalak ni Jasper na isa publiko ang nangyari. Kung hindi, ang masamang moral ay kakalat sa buong Golden Pedestrian Street kung ang ibang mga tindahan ay magsisimulang gayahin sila. Mahirap ayusin ang isyo kung nangyari iyon. Malakas ang koneksyon ni Flynn. Ilang nakaunipormeng lalaki ang umakyat sa hagdanan pagkaraan ng 10 minuto lamang. Isang kalmado at tahimik na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kasama nila. Anong nangyayari? Tanong ni Scully Heret nang dumating siya. Tito, ito ang lalaking nagdulot ng kaguluhan sa aking restoran at nasugatan ang dalawa sa aking mga gwardya. Dapat mong parusahan ng mahigpit ang mga dayuhang ito, o hinding-hindi ako makakapagnegosyo dito. Aakyat silang lahat sa ulo ko. Agad na tumakbo si Flynn kay Scully at nagsimulang magreklamo. Nang makita niyang marami sa mga nanonood ay mga turista, agad na sumimangot si Scully at nagalit, kalokohan. Itigil ang pagsisisi sa mga dayuhan sa lahat ng oras. Gaano kalala ang kanilang impluwensya. Pagkatapos, lumapit si Scully kay Jasper at tinanong sa mahinang boses, nabugbog mo ba ang dalawang gwardya? Humakbang si Julian. Ginawa ko. Ngumisi si Scully. Sige, ako ang namamahala sa property at sa seguridad sa lugar na ito. Sumama kayong dalawa sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 647. Pagkatapos, dalawang empleyado ang lumabas para sunggaban si Julian. Kumunat ang noo ni Julian at tumingin kay Jasper. Tumayo si Jasper at tinitigan si Scully habang sinasabi, arestuhin mo ba siya nang hindi man lang nilinaw ang sitwasyon? Gaano kataas at kalakasan mo? At saka, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang arestuhin siya? Dahil ba pinamamahalaan mo ang property dito, o dahil nagtatrabaho ka bilang security dito? Galit na sabi ni Scully, wala akong pakialam kung ano ang dahilan mo. Ano man ang sitwasyon, hindi kailanman tamang gawin ang pananakit sa mga tao, at dapat mong panagutin ang iyong mga aksyon. Kung bumuti ang iyong ugali pagkatapos mong sumama sa akin, maaari kong piliin na huwag tumawag sa pulis. Kung hindi, mananatili ka sa kulungan kahit man lang ng ilang araw. Natuwa at napangisi si Flynn habang sinasabi, tama, akala mo ba Diyos ka? Huwag mong isipin na makakaalis ka dito ng buo. Malamig na sumulyap si Jasper kay Scully habang sinasabi, mag-isip ka muna bago ako ihatid. Kailangan mong managot para dito. Tinitigan ni Scully si Jasper at malamig na ngumiti habang sinasabi, sa hitsura nito, hulaan ko na mayroon kang isang uri ng malakas na background. I'm dreadfully sorry. Pero hindi iyon ang ibig sabihin sa akin. Wala akong pakialam kung sino ka. Paano ko mamumuno sa aking koponan sa hinaharap kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon?
Katatapos lang magsalita ni Scully nang umalangaw-ngaw ang isang galit na boses sa kanyang likuran. Scully Hurret, paano mo mamumuno sa iyong koponan? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Scully nang marinig ang boses na iyon. Paglingon niya, nakita niya si Victor na naglalakad palapit sa kanya na may madilim na ekspresyon sa mukha. Nagmamadali niyang sinabi, Director Gul, anong ginagawa mo dito? Nagpanik na ngayon si Scully dahil alam niyang hindi pupunta rito si Victor sa hindi malamang dahilan. May kinalaman kaya ito sa binata sa harapan niya? Anong kapangyarihan ang hawak ng binatang ito para ipatawag si Director Gul? Naramdaman agad ni Scully na magkakagulo ang mga bagay-bagay. Malalim na ang problema mo kung hindi ako dumating. Halos sandutan ng daliri ni Victor si Scully sa ilong. Nandoon siya sa buong oras na nakikipag-usap si Jasper sa Deputy Mayor, at alam niya kung gaano pinuri ng Deputy Mayor si Jasper pagkatapos umalis ang huli. Nang hindi isinasaalang-alang ang iba pang mga bagay, ang buong City Hall ay magkakaroon ng pulong bukas upang ilagay ang kanilang suporta sa lahat ng namuhunan ni Jasper sa Waterhoof City. Sino ang maaaring tumanggap ng gayong paggamot? Hindi kalabisan na sabihin na si Jasper ang Diyos ng kayamanan ng Waterhoof City ngayon. Kahit ang Deputy Mayor ay hindi maglakas loob na insultuhan siya. Gayunpaman, muntik nang maaresto si Jasper dahil sa mga walang kwentang bagay. Maraming tao ang hindi mapalad kung magkakaroon ng kaguluhan tungkol dito. Director Gul, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan, nagmamadaling paliwanag ni Scully. Nagpanik din si Flynn nang suriin niya ang sitwasyon at likas na sinabi, Director Gul, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang dalawang ito ay nagdudulot ng kaguluhan sa aking restaurant. Sinaktan pa nila ang mga bantay ko. Bullsh asterisk T. Habang sumisigaw si Victor, tumanggap si Flynn ng laway sa kanyang mukha. Mister, sinabi na sa akin ni Lane ang nangyari kanina. Napabayan mong pagsilbihan siya at magsalita ng walang pakundangan dahil hindi mo nagustuhan kung paano siya nag-order lamang ng ilang murang ulam. Papaalisin mo sana siya sa restaurant at ipaaresto siya dahil dito. Flynn Hurret, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin ito? Ikaw ba yan, Scully Hurret? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Scully habang nagmamadaling sinabi, hindi, Director Gul. Paano ako maglalakas loob na gawin iyon? Pinandilatan ni Victor ang dalawa bago ito lumingon at ngumiti ng paumanhin kay Jasper. Mr. Lane, I'm so sorry kinailangan mong pagdaanan iyon dahil sa aming hindi sapat na pamamahala. Talagang sineseryoso namin ang bagay na ito at sisiguraduhin na nasiyahan ka. Parehong natigilan sina Scully at Flynn nang makita nila ang ugali ni Victor kay Jasper. Akala nila noong una ay sinusuportahan ni Victor si Jasper dahil bata pa ito na pinaasa niya. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ganoon kagalang ang pakikitungo ni Victor kay Jasper. Sino ka sa lupa? Nakuha ni Flynn ang mga salita habang nakatitig kay Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 648. Sino ako? Ngumiti ng pilyo si Jasper. Sa iyong mga mata, hindi ba't ako ay isang hanggal na dayuhan mula sa kanayunan na hindi pa nakaranas ng mundo sa labas? Mas mabisa pa sa sampal ang sinabi ni Jasper dahil namula ang mukha ni Flynn dahil sa sakit. Habang pinagmamasdan niya ang pagbabago ng kulay ng mukha ni Flynn, mahinahong sinabi ni Jasper, gayunpaman, ang bumpkin ng bansang ito ay maaaring maging landlord mo rin. Pagkatapos, lumingon si Jasper kay Victor at nagtanong, Director Gul, kasama ba ang property na ito sa batch ko ng commercial property? Parehong natigilan sina Scully at Flynn nang marinig ang tanong na iyon. Ano ang ibig niyang sabihin sa kanyang batch ng commercial properties? Maaari bang gamitin ang salitang batch bilang panukat na salita para sa mga komersyal na ari-arian? Tumanggaw si Victor at sumagot, oo nga. That settles it, kung gayon. I'm your landlord, sabi ni Jasper kay Flynn. Pagkatapos, bahagyang pinaikit niya ang kanyang mga mata at lumingon kay Victor habang sinasabi, Director Gul, bakit hindi ka maupo at kumain sa amin dahil nandito ka na? Nakangiting awkward si Victor habang sinasabi, Mr. Lane, pwede kitang i-treat ng pagkain kung pupunta tayo sa ibang lugar. Sa tingin ko hindi ito angkop na lugar, di ba? Siyempre, bagay naman. Bakit hindi? Nag-order pa ako ng 4 na ulam na hindi pa nakahain. Walang magawa,
Tumango lang si Victor at umupo. Sabay tingin niya kay Scully at Flynn, halata sa mga mata nito ang galit. Hindi mo ba ihahain ang mga ulam na in-order ni Mr. Lane? Hinihintay mo bang ako mismo ang maglakad papunta sa kusina? Mas matalino si Scully. Paglingon niya ay sinampal niya si Flynn sa mukha at pinagalitan. Hindi naglakas loob si Flynn na sumilip man lang kahit na sample lang siya. Nangingilid ang takot na luha sa mga mata niyang naaagrabyado habang tumatakbo siya pababa ng hagdan. Hindi pinansin ni Jasper si Scully na hindi alam kung uupo ba siya o mananatiling nakatayo. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-iisip, walang awang lumapit si Scully kay Jasper at binuhusan siya ng isang basong tubig. Nakangiting mapait, sabi niya, Mr. Lane, spoiled ako sa pamangkin ko to the point na naging mayabang na siya. Sana hindi ka mag-isip. Hindi naman siya magdaramdam sa akin at lalasunin ang pagkain ko, di ba? Parang nagpipigil ng ngiti si Jasper habang nagsasalita. Nagmamadaling sumagot si Scully, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na gawin iyon. Mr. Hurret, iniisip ko kung gaano karaming pera ang binabayaran ng iyong pamangkin sa pagrente ng tindahan na ito. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Scully nang marinig ang tanong na iyon. Nakangiting awkwardly, sumagot siya, well, medyo espesyal ang circumstance niya, kaya naman 70,000 hanggang $80,000 na upo lang ang sinisingil niya. Anumang dalawang palapag na tindahan sa Waterhoof City ay nagkakahalaga ng higit sa 70,000 hanggang 80,000 dolyar, tama ba? Not to mention the fact that it's on Golden Pedestrian Street, mahinahong sabi ni Jasper. Tumingin si Scully kay Victor para humingi ng tulong. Paanong hindi maintindihan ni Victor ang ibig sabihin ng pagmumukha ni Scully? Dahil sa mga espesyal na pangyayari, ang mga komersyal na ari-arian sa kalyeng ito ay nangangailangan ng kanilang sariling kumpanya ng ari-arian na pamahalaan at mapanatili ang kaayusan. Si Scully ang isa sa mga namamahala sa kumpanyang ito, pero sinong mag-aasam na hindi lang niya sasaktan si Jasper kundi kaladkarin din siya sa gulo na ito. Umubo ng mahina si Victor habang sinasabi kay Jasper, Mr. Lane, isinaalang-alang ng City Hall ang iba't ibang salik noong unang pinaupahan ang mga komersyal na ari-arian, kaya naman napakamura ng renta noong mga unang yugto. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing pokus sa mga unang yugto ay upang makaakit ng higit pang mga negosyo upang mapapataas namin ang katanyagan at mga kondisyon sa ekonomiya ng lugar. Naiintindihan ko. Kung tutuusin, hindi naman siguro madaling magtrabaho sa City Hall. Mas matatas pa si Jasper kay Victor sa pakikipag-usap sa negosyo, at nakangiti ito habang nagsasalita. Natigilan si Victor. Wala siyang ideya kung ano ang balak ni Jasper sa pagguhit ng usapan sa direksyong ito. Noon, nagmamadaling nagtipon si Flynn ng isang grupo ng mga waiter at pinaghain sila ng 3 ulam at isang nilagang na in-order ni Jasper sa lalong madaling panahon. Isinama din niya ang 7 hanggang 8 mamahaling pinggan. Parehong nagmura sa loob-loob sina Scully at Victor nang makita ang 7 hanggang 8 libreng pagkain na napakamahal. Oo nga, napatigil si Jasper sa pag-uusap nang makita niya ang mga karagdagang pagkain at nagtanong, Chef Hurret, sa tingin mo ba hindi ko in-order ang mga pagkain ito dahil hindi ko ito kayang bilhin? Naaawa ka ba sa akin? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 649. Isang butil ng malamig na pawis ang lumitaw sa noo ni Flynn habang nagmamadaling nagpaliwanag, No, I would never dare to do so. I'm just trying to make it up for how I offended you just now, Mr. Lane. Ang pagbawi sa isang pagkakamali ay isang kinakailangan, ngunit ang mga ito ay hindi kinakailangan. Hindi nila lulutasin ang problema, malamig na sabi ni Jasper. Stupid tanga. Hindi mo ba sila aalisin? Si Scully ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya ay sumisigaw kay Flynn. Walang ideya si Flynn kung ano ang nagawa niyang mali. Gayunpaman, ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay kunin ang kanyang mga tauhan na alisin ang lahat ng mga pagkaing idinagdag bago siya tumayo sa pansin sa gilid. Ginamit ni Jasper ang kanyang tinidor para kumuha ng meatball at sinabi kay Victor, Director Gould, kain na tayo. Huwag kang mahihiya. Tumawa ng mapait si Victor. Wala siyang choice kundi kunin ang kanyang mga kubyertos at nagsimulang kumain, kahit na ang pagkain ay malasang sa kanya.
Ituloy na natin ang dati nating pag-uusap, sabi ni Jasper habang kumakain. Wala akong pakialam kung paano magiging mga pag-upa para sa mga komersyal na ari-arian na ito ay sinasabi dati. Sa alinmang paraan, natural na invalid ang mga nakaraang pag-upa ngayong nabili ko na ang 266 na komersyal na ari-arian na ito, hindi ko nais na ang mas komplikadong mga relasyon ay humahadlang sa pag-unlad ng lugar sa hinaharap. Napakaraming pera ang ginastos ko sa pagbili ng mga komersyal na ari-arian na ito, walang paraan na popahan ko sila sa halagang 70,000 hanggang 80,000 dolyares. Hindi ko na maibabalik kahit ang interes. Direktor Gal, tiwala ako na mauunawaan ninyo, tama ba? Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Victor habang nagmamadaling sinabi, huwag kang mag-alala, Mr. Lane. Ako na ang bahala sa trabaho para maalis ang lahat ng problemang kontrata. Mabuti naman. Hindi ko na kailangang pahirapan ang sinumang nakatataas sa iyo kung iyon ang kaso. Kung tutuusin, marami silang mga bagay na dapat asikasuhin araw-araw, at mahihiya akong guluhin sila sa mga walang kwentang bagay, sabi ni Jasper habang nakangiti. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Victor. Ang sinabi ni Jasper ay malambot at banayad, ngunit sa katotohanan, ito ay isang kamaong bakal sa isang peles na guwantes. Nilinaw niya ang kanyang kahulugan. Maaaring si Victor ang mamahala dito kung siya ay may sapat na kakayahan. Kung hindi, hahanapin ni Jasper ang kanyang mga nakatataas. Paano magkakaroon ng lakas ng loob si Victor na ipaalam sa Deputy Mayor ang She** show na nangyari ngayon? Ang lahat ng papuri na natanggap niya ngayong hapon ay walang kabuluhan, at sa halip ay maparusahan pa siya. Pakiramdam ni Flynn ay nanghina ang kanyang mga tuhod nang matapos siyang makinig sa usapan. Sigurado siya sa isang bagay. Si Jasper talaga ang landlord niya. Hindi lang siya ang kanyang landlord, ngunit siya ang landlord para sa lahat ng 266 na commercial property sa Golden Pedestrian Street. 266 na komersyal na ari-arian. Magkano ang halaga nito? Hindi man lang naisip ni Flynn kung gaano kalaki ang figurang iyon. Gayunpaman, alam niya na kahit nabigyan siya ng $100 ng bawat taong nakilala niya mula nang siya ay isinilang, hindi pa rin siya magkakaroon ng sapat na pera para makabili ng 266 na komersyal na ari-arian. Namumula ang mukha, muntik nang mahulog sa lupa si Flynn. Alam ng Diyos kung anong uri ng malaking pagbaril ang kanyang nasaktan. May isa pang bagay. Kusang kinilig si Flynn at takot na tumingin kay Jasper nang muli itong magsalita. Pakiramdam niya ay sa kanya ang sasabihin ni Jasper. Hindi ko makontrol ang ibang mga lugar, ngunit gusto kong tingnan ang lahat ng 266 na nangungupahan sa Golden Pedestrian Street. Ang lahat ay pantay-pantay at tretuhin ang isa't isa ng may parehong antas ng sigasig. Sa isang maliit na lawak, ang 266 na komersyal na mga ari-arian sa Golden Pedestrian Street ay aking, Jasper Lane's, pag-aari. Ngunit kinakatawan nila ang prestihiyo ng Waterhoof City sa mas malaking lawak. Kung ang mga business operator dito ay katulad ni Flynn Hurrett, na nagsisilbi sa mga customer batay sa dami ng mga pagkaing in-order nila at sumisigaw na paalisan ang mga turista sa lugar. Ang pedestrian street na ito ay masisira sa madaling panahon. Hindi ko hahayaang masira ng black sheep ang industriya ko. Ibinagsak ni Jasper ang tinidor sa mesa nang matapos siyang magsalita. Nakatayo, kumuha siya ng $200 sa kanyang wallet at ibinaba ang mga perang papel habang sinasabi niya, Chef Hurrett, binayaran ko na ang pagkain na ito. Gayunpaman, kailangan mong managot sa iyong mga aksyon. Habang nagsasalita si Jasper, ngumiti siya kay Victor at sinabing, Director Gul, guguluhin kita. Huwag kang mag-alala, Mr. Lane. Alam ko kung paano ko dapat pangalagaan ang mga bagay-bagay. Tiyak na bibigyan kita ng mga resulta na masisiyahan ka. Si Victor ay may time na ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay tumango. Sige, tapos na tayong kumain. Julian, tara na. Tumayo si Jasper at naglakad pababa ng hagdan kasama si Julian. Ang mga nakatalikod ay may kakaibang komplikadong mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 650. Parang may gustong sabihin si Julian kay Jasper pabalik. Tanong ni Jasper, anong meron? Maaari mong sabihin ang anumang nasa isip mo, Julian. No need for formalities between us.
Napakamot ng ulo si Julian habang sinasabi, Jasper, hindi ba makukontento ang tinawag mong Direktor Bull sa pakikitungo mo sa kanya ngayon? Baka maging problema kung magpasya siyang pahirapan ang mga bagay para sa iyo sa palabas. Napangiti si Jasper habang sinabi niya, Julian, napagtanto ko na natuto ka ng magbasa ng mga tao ngayon. Medyo nahihiyang sinabi ni Julian, I've slowly picked up on some things after spending time with you, Jasper. Pero may mga bagay na hindi ko pa rin maintindihan. Kung ganoon, ipapaliwanag ko sa iyo. Tumingin si Jasper sa bintana ng kotse sa mga eksena ng Waterhoof City na dumaan at sinabing, hindi namin maaaring ituring si Victor Gould bilang isang individual kapag nakikitungo kami sa kanya. Siya ang pagkakataon sa City Hall ng Waterhoof City. Bilang mga negosyante, nakikibahagi lamang kami sa legal na pangangalakal at kumikita sa pamamagitan ng mga legal na pamamaraan. Ang aming relasyon ay isang kooperatiba sa halip na subordinative. Siyempre, handa akong makipagtulungan sa mga gawain ng Waterhoof City Hall, ngunit sa parehong oras, hindi sila maaaring manatili lamang sa gilid ng hindi iniangat ang isang daliri kapag tayo ay nasa problema. Ang paraan ng pakikitungo ko sa kanya ngayong gabi ay idodokumento sa isang detalyadong ulat na lalabas sa mesa ng alkalde bukas. Kaya, ito ang paraan ko para ipaalam sa Waterhoof City Hall ang aking paninindigan. Kalahati lang ang naintindihan ni Julian sa ibig sabihin ni Jasper, pero tumango pa rin siya. Hindi niya alam na ang sinasabi lang sa kanya ni Jasper ay magiging tunay na dahilan kung bakit maaaring manguna sa JW Consortium at mangibabaw sa merkado sa hinaharap. Jasper, paano mo nagagawang mag-isip ng napakaraming bagay? Curious na tanong ni Julian. Naiisip niya minsan na iba ang utak ni Jasper sa karaniwang tao. Nakita niya ang mga bagay kung ano ang mga ito, ngunit nagagawa ni Jasper na mag-isip sa labas ng kahon. Natututo kang magsimula alang ang higit pang mga bagay pagkatapos magdusa ng mga pagkalugi, dahan-daang sabi ni Jasper. Siya ay dumanas ng maraming pagkalugi dahil sa kanyang simpleng pag-iisip sa kanyang nakaraang buhay. Lalong naguguluhan ngayon si Julian. Hindi pa niya nakitang natalo si Jasper mula nang magsimula siyang magtrabaho para sa kanya. Ang kanyang mga kalaban ay palaging dumaranas ng pagkatalo. Gayunpaman, hindi na nagtanong pa si Julian. Alam niyang hindi niya kayang makita ang parehong antas ng tagumpay bilang Jasper sa kanyang buhay. Nakatanggap si Jasper ng tawag mula kay Henry nang bumalik siya sa hotel. F***, nagkakaroon ka ba ng oras ng iyong buhay sa Waterhoof City? Si Henry, na halos malunod sa gitna ng dagat ng mga dokumento ng proyekto sa kanyang silid sa hotel sa Noritias City, ay nagtanong na may selos na ekspresyon sa kanyang mukha. Pinilit ni Jasper ang kanyang dila habang sinasabi niya, ang mga kalye ng Waterhoof City ay puno ng magagandang babae. Sayang hindi ka sumama. Lalong nalungkot si Henry at may mapait na ekspresyon sa mukha habang nagbanta, huwag kang magulo. Hindi ko nasasabihin ang tungkol kay Wendy Schuler dahil mas maaga pa kayong magkakilala. Gayunpaman, bilang magiging bayaw mo, hindi ako papayag na ipagpatuloy mo pa ang pagiging babero pagkatapos mong makasama ang kapatid ko. Bumaba na tayo sa negosyo. Paano na ang bagay na hiniling kong harapin mo? Hindi mapakali si Jasper na bigyang pansin ang lalaking nabulag ng selos ang katwiran. May sasabihin lang sana ako sayo. Ang punong taga-disenyo mula sa Gensler Design and Architecture Firm, si Grant Morgan, ay sumugod kasama ang kanyang team para makipagkita sa iyo sa Waterhoof City bukas. Pero gusto kong malaman kung bakit pilit mong ginagamit ang disenyo nila. Hindi mo ba isasaalang-alang ang mga nangungunang kumpanya ng arkitektura tulad ng SOM o KPF? Siyempre, hindi kailanman sasabihin ni Jasper kay Henry sa kanyang nakaraang buhay. Umiral lang ang Waterhoof City Financial Tower dahil ito ang napiling disenyo mula sa Gensler Design and Architecture Firm. Maaaring ikalima lang sila sa mga architecture firm sa Amerika, pero hindi nagkukulang ang kanilang mga disenyo kumpara sa 4 na firm na nasa itaas nila. Bukod dito, ang disenyo ay isang bagay na batay sa personal na panlasa. Walang pinakamagandang disenyo, tanging disenyo lang ang pinakaangkop sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 651. Casual na paliwanag ni Jasper. Sige, pupunta ka ba sa Corana in a couple of days? Pwede mo ba akong isama? Pagmamaktol ni Henry.
Ang amusement park ay makukumpleto sa loob ng 2 buwan, at ang South Face River Project ay magkakaroon ng topping out noon. Dapat mong bantayan ang amusement park at huwag pumunta kahit saan sa loob ng 2 buwang ito. Agad namang tinanggihan ni Jasper ang hiling ni Henry. Alam mismo ni Henry na dapat niyang gampanan ang kanyang mga tungkulin, ngunit sanay na siya sa pagiging mapanghimagsik kung kaya't ang lakas ng ugali niya ay naging dahilan upang pigilan niya ito. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi sundin si Jasper nang marinig ang kanyang sama ng loob. Kuwait. Kinabukasan, nakipagkita si Jasper kay Grant at sa kanyang team sa hotel. Mr. Lane, patawarin mo ako sa pagiging forward, pero mas bata ka sa inaakala ko. Si Grant, na isa sa pinakakilalang arkitekto ng Amerika, ay lampas na sa 60. Marami na siyang nakilalang matagumpay na tao, ngunit halos kaedad niya sila. Inakala ni Grant Morgan ang kanyang misteryosong order mula sa isang bansa sa silangan ay mula sa isang mayaman na bata na nagmula sa isang prestihiyosong pamilya. Hindi niya inaasahan na binuo ni Jasper ang kanyang imperyo mula sa simula. Napabuntong hininga siya sa paghanga habang nakatingin kay Jasper, kitang-kita sa mga mata nito ang tunay na paggalang at pagpapahalaga. Ngumiti si Jasper habang kinamayan si Grant at sinabing, Mr. Morgan, salamat sa iyong papuri. Isa akong malaking tagahanga ng Sky Theater, ang gusali sa suot na idinisenyo mo kanina. Sa palagay ko, ikaw lang. Arkitekto na nagtagumpay sa pagsasanib ng parehong modernidad sa tradisyon sa lahat ng iba pang kilalang arkitekto sa daigdig. Dapat purihin ng mga tao ang isa't isa. Halatang natuwa si Grant sa pambabula ni Jasper habang magalang na sinabi niya, napaka-likeable mong tao, Mr. Lane. Sa tingin ko, mag-e-enjoy tayong magtrabaho sa isa't isa. Nakangiting inanyayahan ni Jasper si Grant na maupo habang sinasabing, ipinaliwanag na sa iyo ni Henry Law ang mga kondisyon ng nakapalibot na lupain sa pamamagitan ng email. Maaari ko bang malaman kung gaano katagal bago ka makabuo ng unang draft para sa disenyo, Mr. Morgan? Naging seryoso ang ekspresyon sa mukha ni Grant habang sinasabing, Mr. Lane, ang gusto mong idisenyo ay ang pinakamahalagang gusali sa mundo. Ang isang gusali na hindi bababa sa 630 talampakan ang taas ay magbibigay ng malaking hamon sa sinumang arkitekto. Hindi ito madaling gawa. Pero hindi rin mura ang design fee na $1.2 billion, di ba? Higit pa rito, ang bawat arkitekto ay nangangarap na magdisenyo ng mga gusali sa mundo. Hindi mo ba gustong isulong ang iyong pinakamahusay na paa para dyan, Mr. Morgan? Tanong ni Jasper habang tumawa ng mahina. Excited na lumabas ang mukha ni Grant habang sinasabing, nakakatukso talaga, kaya naman God kami dito kagabi. Magsasagawa kami ng mga pagbisita sa site sa oras na ito. Mayroon ka bang ibang partikular na nangangailangan, Mr. Lane? Kalmadong sabi ni Jasper, wala na akong masyadong oras dahil bibiyahe ako sa Corana bukas. Ngunit mayroon akong isang kahilingan. Ito ay upang gawin ang iyong makakaya, Mr. Morgan. Nais kong pagsamahin mo ang parehong modernidad at tradisyon. Gusto ko ng skyscraper na mamamangha ang buong mundo. Ni Grant nang may pag-aalinlangan, ito ay isang malaking gusali na mangangailangan ng maraming klase. Batay sa karanasan ng aking mga kapistahan, tinatansya na hindi ito magiging posible nang hindi bababa sa 15 bilyong summer dollars. Minasahe ni Jasper ang kanyang mga templo. Nasaktan siya ng pahayag ni Grant. Nakalkulan niya ang halaga ng pera na kinakailangan upang maitayo ang gusali, at ang 15 bilyong summer dollars ay isang maliit na pagtatansya lamang. Sa kanyang nakaraang buhay, ang pagtatayo ng Waitrose City Financial Tower ay gumamit ng kabuoang 17 bilyong dolyar, habang ang tansya ni Jasper ay nasa 18 bilyong dolyar. Ito ay para lamang sa panlabas na shell ng gusali. Ang isang ton mass damper na kailangang gamitin sa pagbabawas ng vibrations ng gusali ay hindi hihigit sa 2 bilyong dolyar. Ang gastos na kinakailangan upang bumili ng kagamitan at muebles sa mga gusali ay mangangailangan ng hindi bababa sa 1 pang 7 bilyong dolyar. Ang isang pamumuhunan ay kulang ng halos 25 bilyong dolyar ay hindi isang bagay na maaaring salihan ng karaniwang tao. Kaya, napagtanto ni Jasper na wala na siyang pera. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 652.
Hindi komplikado ang kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi ni Jasper. Siya ay may halos 6 na bilyong dolyar na pondo sa kanyang kumpanya ng pamumuhunan. Nagkaroon siya ng isa pang bilyong dolyar mula sa kanyang pangmatagalang pamumuhunan sa stock market ng bansa. Mayroon din siyang kaunti pa sa Harbor City, humigit kumulang 4 na bilyong dolyar. Bukod dito, mayroon siyang humigit kumulang 1.5 bilyong dolyar sa kanyang personal na account. Ibig sabihin, $12.5 billion lang ang makukuha ni Jasper kung hindi niya ibebenta ang alinman sa kanyang mga kasalukuyang asset. Ito ay isang nakakagulat na numero. Gayunpaman, kinailangan niyang kumuha ng 1.5 bilyong dolyar mula sa 12.5 bilyong iyon makalipas ang ilang araw upang bayaran ang Waterhoof City Hall bilang deposito para sa 266 na komersyal na ari-arian na binili niya sa Golden Pedestrian Street. Kaya, magkakaroon na lang si Jasper, sa pinakamaraming halaga, 11.1 bilyong dolyar na natitira. Ito ay isang numero pa rin ng isip-blowing. Gayunpaman, ito ay malayo sa sapat upang maitayo ang gusali na mangangailangan ng hindi bababa sa 25 bilyong dolyar. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam ng kaawa-awa si Jasper mula noong siya ay muling nagkatawang tao. Ito ang pakiramdam ng pagkaapurahan mula sa pakiramdam na mahirap ang dahilan kung bakit nagmamadali si Jasper na maglakbay sa Corana upang makuha ang mga karapatan ng ahente para sa United Legends at ang patent para sa MP3 player. Ang dalawang proyektong ito ay bubuo ng malaking kita para kay Jasper sa loob ng susunod na 2 taon. Mr. Morgan, isang architect ay dapat na manatili sa mga kahilingan ng mga taong kinauukulan ng mas malapit hanggat maaari upang makumplito ang disenyo, huwag mag-alala tungkol sa kanilang katayuan sa pananalapi, sabi ni Jasper habang nakangiti siya. Tumawa si Grant at sinabing, Mr. Lane, huwag mong intindihin. Ang ibig ko lang sabihin ay makakabuo ako ng mas radikal na disenyo kung mayroon kang sapat na pondo. Hindi ko nais na magdisenyo ng mga gusali sa mundo kung ako ay konserbatibo, hindi ba? Tanong ni Jasper. Naningkit ang mga mata ni Grant. Wala siyang pakialam kung magkano ang pera ni Jasper at kung baon ba siya sa utang sa pamamagitan ng pagtatayo ng gusaling ito. Ang kailangan lang niya ay isang moneymaker na magpopondo sa kanyang panghabang buhay na pangarap sa arkitektura at hahayaan siyang magtrabaho sa nilalaman ng kanyang puso ng minsan. Mr. Lane, naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Dapat kong sabihin na isa ka sa mga pinaka-espesyal na tao na may lahing Summer na nakilala ko. Feeling ko, hindi lang tayo mag-partner kundi magkaibigan din, seryosong sabi ni Grant. Iyon ang magiging karangalan ko. Kuwait. Pagkatapos ng 4 o 5 oras ng pag-bounce off ng mga ideya sa club ni Grant, sa wakas ay nakuha ni Jasper ang mga Western architect na ito upang maunawaan kung ano ang gusto niyang hitsura ng gusali. Ang club ni Grant ay mananatili sa Waterhoof City upang magsagawa ng mga inspection pagkatapos nito. Hindi pwedeng makisali si Jasper dito. Nasiyahan si Jasper na nangako sa kanya ang club ni Grant na gagawa sila ng draft ng disenyo sa katapusan ng buwan sa pinakahuli. Kasama si Julian, sumakay ang dalawa sa eroplano patungong Corana. Halos magkasabay nang sumakay sina Jasper at Julian sa eroplano. Sa isang opisina sa Corana na pag-aari ng taong nag-imbento ng MP3 player, si Damon Golding. Mr. Conrad Monty, binabati kita sa pagkuha ng patent para magbenta ng mga MP3 player sa loob ng Summerland. Pagkatapos makipagpalitan ng kontrata, tumawa si Damon at pumalakpak sa balikat ni Conrad habang nagsasalita. Ang bayad sa patent ay kulang ng 80 milyong US dollars, at si Conrad ay kailangang magbayad ng komisyon na bayad na $1 para sa MP3 player na ginawa niya. Sapat na ang mga katagang ito para ay throttle ni Damon si Conrad bilang kanyang kasosyo sa negosyo. Kahit na ang MP3 player ay kamakailan lamang nagsimulang magkaroon ng kasabihan, ang karamihan sa mga tao ay hindi pa ganap na tinatanggap ang mas mataas na mga ito. Bukod pa rito, ang antas ng pagkonsumo ng Summerland ay napakababa pa rin, kaya naman hindi inaasahan ni Damon na kikita ng malaki mula sa pagbebenta ng patent. Gayunpaman, ang kabutihang loob ni Conrad ay nagawang mabiga at magulat siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 653. Ang mga taong may lahing Summer ay talagang mga hanggal na tao na maraming pera. Gayunpaman, labis na nasisiyahan si Conrad.
Matapos niyang tanggihan ang imbitasyon ni Damand na manatili para sa hapunan, umalis siya sa opisina na may kasunduan sa paglilisensya ng patent. Sa kanyang sasakyan sa ibaba, binuklat ni Conrad ang mga dokumentong hawak niya habang mahinahong sinabi, "So, ito ang gusto ni Jasper Lane." Sumilay ang matinding puot sa mga mata ni Conrad nang banggitin ang pangalan ni Jasper. Ang kanyang pagkatalo noon ay napakasakit ay malamang na nanlulumo siya ngayon kung hindi dahil sa kanyang malakas na kalooban. Nakuha lang niya ito sa pinakamaikling panahon nang ibalita sa kanya ng kanyang ama ang isang balita. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, pupunta pa lang si Jasper sa Corana para makipag-ayos para sa isang patent para sa mga MP3 player. Pinatunayan nito kung bakit gumastos si Jasper ng napakaraming pera upang alisin ang karapatang kumatawan sa industriya ng electronics mula sa pamilyang Hanks. Aminin, maaaring ito ay upang talunin ang pamilya Hanks. Gayunpaman, maraming mga paraan upang talunin ang pamilya Hanks. Hindi na kailangang pumili ng pinakamahal. Higit sa lahat, nadagdagan pa ni Jasper ang kanyang pamumuhunan sa electronics pagkatapos matalo ang pamilyang Hanks. Gumastos ang JW Electronics ng $60 milyong sa isang linggo para bumili ng 4 na linya ng produkto. Ang mga paghahanda para sa planta, kagamitan, at mga empleyado nito ay puspusan na ngayon, at para dito ang lahat. Napangiti si Conrad habang kinukurot ang mga dokumento sa kanyang mga kamay. Kukunin niya lahat ng gusto ni Jasper sa kanya. Iniisip niya kung ano ang magiging ekspresyon ng mukha ni Jasper kapag naglakbay siya ng mahabang panahon dito at napagtanto niyang mas mabilis si Conrad kaysa sa kanya. Ang kanyang katulong na nakaupo sa harap ay lumingon at nalilitong nagtanong, "Mr. Monty, alam ni Damand Golding na ginagawa niya ang araw ng pagnanakaw sa atin. Ibinente niya ang kanyang patent sa ibang mga bansa sa kalahati ng presyong inaalok niya sa amin, ngunit pumayag ka pa rin." Mahinahong sabi ni Conrad, "I don't mind give him a little more money." Pagkatapos ng lahat ng mga problemang ito ay malulutas gamit ang pera. Dapat isipin ni Jasper na magiging maayos ang produktong ito kung siya ay desperado na makuha ang kanyang mga kamay sa patent. Ang mga taong ipinadala ko upang magsaliksik sa merkado ay babalik na may mga resulta sa lalong madaling panahon. Handa akong mangibabaw sa merkado para sa mga MP3 player sa bansa bago gawin ni Jasper. Kahit na hindi kami kumita ng anumang pera, ang deal na ito ay maituturing na tagumpay hanggat nagagawa namin siyang minas. Nagkibit-balikat ang katulong at sinabing, "Mr. Monty, sa palagay ko, pwede ka nalang magpapatay ng mga mayayabang na tulad niya. Ito ang dahilan kung bakit maaari ka lamang magtrabaho bilang aking katulong at hindi ka makakaasa na lumipad ng mag-isa," mahinahong sagot ni Conrad. Napagtanto na mali ang sinabi niya, nagmamadaling iniba ng assistant ang usapan at sinabing, "Babalik na ba tayo sa hotel? Lipad na tayo pauwi ngayon. Gusto kong tapusin ang pag-assemble ng production line bago gawin ni Jasper. Tingnan natin kung paano siya makakaganti sa pagkakataong ito." Malamig na sabi ni Conrad. Kuwait. Ito ang unang pagkakataon ni Jasper na maglakbay sa ibang bansa. Sa kanyang nakaraang buhay, ang isang kasamahan niya ay may kasintahan na nagtrabaho bilang isang personal na mamimili. Madalas niyang i-post ang mga larawan ng kanyang mga tiket sa eroplano at mga produktong nabili niya sa Instagram. Mula noon, itinatag ni Corana ang sarili bilang isang modernong, komersyal na bansa sa isip ni Jasper. Sa totoo lang, hindi rin binaygo ni Corana si Jasper. Ang Sela, ang sentro ng pananalapi ng Corana, ay isang lugar na nagpapakita ng malakas na sigla sa negosyo. Matataas na gusali ay makikita sa lahat ng dako, at ang mga mukha ng bawat tao sa masikip na mga lansangan ay naliliwanagan ng mga kumikislap na neon lights. Tila nagmamadali ang lahat na para bang may hindi mabilang na mga bagay na dapat asikasuhin. Ang taong itinalaga ng pamilya Lo na mamahala sa tanggapan ng Sela ay dumating upang sunduin sila mula sa paliparan. Ang kanyang pangalan ay Edmund Kelly. Matapos makipagpalitan ng pagbati, nakaupo si Jasper sa kotse at humahanga sa kagandahan ni Sela nang si Edmund, nakakakontak lang sa isa sa kanyang mga tauhan sa telepono, ay nagbalita kay Jasper na may hindi komportableng ekspresyon sa kanyang mukha. "Mr. Lane, nakipag-ugnayan kami sa opisina ni Damand Golding at ipinahayag ang aming layunin na bumisita ayon sa iyong kahilingan. Gayunpaman,
Ipinaalam sa amin na ang patent para sa Summerland ay binili na ng iba. Naging hindi kapani-pani walang madilim ang ekspresyon ng mukha ni Jasper nang marinig iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 654. Hindi inakala ni Jasper na haharangan siya ng ibang tao kapag ginamit niya ang kanyang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay upang umunlad ng walang anumang hiccups hanggang ngayon. Siya ang laging humahadlang sa iba. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ba iyon na bumabalik ang mga bagay upang kagatin siya sa kanyang ilalim? Kasabay nito, nagsilbing parusa ito kay Jasper. Ito ay humantong sa kanya upang maunawaan na ang kanyang mga alaala bago siya muling magkatawang tao ay hindi magagapi, at ang mga pagkakamali ay hindi maiiwasan. Hindi siya maaaring umasa lamang sa kanyang memorya upang gawin ang anumang bagay. Kung hindi, magdaranas siya ng malaking pagkalugi. Maaari mo bang malaman kung sino ito? Nakabawi si Jasper sa panghihinayang at galit na kanyang nararanasan. Pinili niyang ituon ang kanyang atensyon sa paglutas ng problema sa halip. Nakahinga ng maluwag at humanga si Edmund nang makita kung gaano kabilis na nakontrol ni Jasper ang kanyang emosyon. Hindi payag si Damon na ibunyag ang impormasyong iyon. Sinabi niya na nilagdaan nila ang isang patakaran sa privacy. Malamig na tumawa si Jasper habang sinasabi, natatakot ba siyang malantad ang kanyang pagnanakaw? Tingnan natin kung hindi na niya magagamit ang patent na iyon pagkatapos bilhin ito. Ayon sa kanyang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, walang sino man sa bansa ang bumili ng patent para sa mga MP3 player. Kahit na sa kanyang huling buhay, ang mga pekeng ay matatagpuan sa lahat ng dako sa mga lansangan. Ang anumang random na pagawaan ay maaaring gumawa ng isa, ngunit walang sino man ang nakabili ng patent para dito. Kung tutuusin, kilala ang bansa sa mga pekeng produkto noon. Sa maraming mga kaso, ang mga patent ay ang huling paraan para sa maraming mga kumpanya upang maiwasan ang mga epekto. Halimbawa, ang layunin ni Jasper ay magtatag ng isang multinational consortium, kaya hindi niya maaaring hayaan ang mga dayuhan na gumamit ng anumang mga isyu tungkol sa mga patent laban sa kanya. Kaya, ang sinumang nakabili ng patent para sa mga MP3 player ay tiyak na darating para sa kanya. Sino kaya ito? Hindi mabilang na mga kaisipan ang lumitaw at nawala sa kanyang isipan. Bahagyang bumantong hininga, sinabi ni Jasper, makipag-appointment kay Damon Golden para sa akin. Sabihin mo sa kanya na gusto kong mag-breakfast kasama siya bukas ng umaga. Tumanggaw si Edmund at sinabing, very well, Mr. Lane. Gagawin ko iyon ngayon din. Tama, tungkol kay Damon, zero understanding ako sa kanya. May ginawa ka bang paghahanda sa bahaging iyon? Tanong ni Jasper. Ngumiti si Edmund at sinabing, Mr. Lane, ito ang itinatag na opisina. Huwag kang mag-alala. Ayon sa aming mga source, si Damon ay may 16 anyos na anak na babae na labis niyang pinahahalagahan. Ihahanda namin ang mga nauugnay na regalo bukas. Tumanggaw si Jasper bilang kasiyahan. Kasabay nito, napansin niya ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng pamilya ng batas. Nagtayo pa nga ng opisina ang Law family sa Corana para lang malaman kung ano ang nagustuhan ng mga nakatataas at magkaroon ng magandang relasyon sa kanila. Sa ganitong paraan, bibigyan nila ang kanilang sarili ng pagkakataong makipagtulungan sa hinaharap. First time niya sa Corana, at kung hindi siya natulungan ng opisina ng Law family dito, tatakbo siya na parang manok na walang ulo. Pagkatapos ng lahat, ang mga lokal na nakatataas ay walang pakialam kung sino siya. Hindi ganoon kadali ang pag-aayos ng pagpupulong sa kanila. Marami pa ring puwang ang JW para sa paglago sa lugar na ito. Pagbalik nila sa hotel, nagkulong si Jasper sa pag-aaral sa loob ng 3 hanggang 4 na oras. Hindi siya lumabas para kumain kahit tinawag siya ni Julian. Gayunpaman, si Jasper ay hindi nawalan ng lakas. Sa halip, siya ay nagsusumikap upang malutas ang krisis sa kamay. Nakipag-ugnayan siya kay Ana na malayo sa kanya sa kanluran. Hoy, BCB, sa wakas ikaw na ang unang tumawag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 655. Sa kabilang dulo ng video call, makikita sa background ni Ana na sumisikat ang araw sa kinaroroonan niya. Nakaupo siya sa isang opisina, kinakalikot ng kanyang mga daliri ang isang lapis habang sinasaway siya. Medyo nahihiyang sabi ni Jasper,
I've been really busy. Maraming nangyari. Sinabi sa akin ng tatay ko ang lahat tungkol dito. Naayos na ang lahat, di ba? Tanong ni Ana habang bahagyang nakangiti. Habang tumatango siya, iniisip pa rin ni Jasper kung paano niya sasabihin ang paksa nang marinig niyang sinabi ni Ana, kaya sabihin mo sa akin, paano kita matutulungan? Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Jasper. Kitang-kita ang pagiging malandi ni Ana kahit libu-libong milya ang layo nito. Tinitigan niya si Jasper gamit ang kanyang magagandang mata at sinabing, mas kilala kita kaysa inaakala mo. Nang makita kung paano nalantad ang kanyang layunin, tumigil si Jasper sa pagtatangkang maglihim at sinabing, naaalala ko na minsan mong sinabi sa akin na mayroon kang kaibigan na bahagi ng pamilya Senador Tel. Tumanggaw si Ana at sinabing, tama. Siya ang ikatlong apo ng kasalukuyang presidente ng Senador Tel Corporation na si Kit Lang. We're on pretty good terms. Nagmamadaling sinabi ni Jasper, sana maipakilala mo kami. Nagulat na sabi ni Ana, gusto mo siyang makilala. Baka maging challenge iyon. Anong mali? Tanong ni Jasper habang nakakunot ang noo. Kakaalis lang niya papuntang Greece noong nakaraang linggo at hindi na babalik ng isa pang buwan. Ngunit maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari? Tanong ni Ana. Walang itinago sa kanya si Jasper at sinabi sa kanya ang kanyang layunin, pinaplano kong bilhin ang patent para sa mga MP3 player mula sa Senador Tel Corporation. Nagulat si Ana. Maaaring wala siya sa sektor ng negosyo, ngunit bahagi pa rin siya ng pamilya ng batas at alam ang mga nangyayari sa sektor ng negosyo. Sabi niya, nakarinig na ako ng mga MP3 player, pero naaalala ko ang nag-imbento nito ay si Damon Golden, ang kasalukuyang presidente ng Sunraya Company. Bagamat dati siyang nagtatrabaho sa Senador Tel, natapos lamang ang patent pagkatapos niyang magsimulang magtrabaho sa Sunraya. Hindi ba dapat makipagkita ka kay Damon sa halip na Senador Tel kung balak mong bumili ng patent? Nakangiting sabi ni Jasper, may mga bagay pa rin na hindi mo alam. Noong nagtatrabaho si Damon sa Senador Tel, ginagamit na niya ang mga mapagkukunan ng kumpanya upang idisenyo ang unang MP3 player. Nakagawa pa nga siya ng prototype, pero hindi ito masyadong pinapansin ni Senador Tel noong mga oras na iyon. Dumating lang si Damon sa Sunraya pagkatapos makaharap si Senador Tel ng krisis sa pananalapi at pinaalis siya. Ayon sa batas ng Corana, may karapatan si Senador Tel sa 50% ng patent dahil ginamit ni Damon ang resources ng kumpanya para makumplito ang kanyang imbensyon habang siya ay nagtatrabaho pa doon. Gayunpaman, binigyang prioridad si Damon sa mga palabas nito, kaya hindi naman kumikita si Senador Tel sa mga benta ng MP3 player kahit unti-unti na silang sumikat ngayon. Hindi alam ang patent na ito ay walang halaga kay Senador Tel, ngunit nakakainis din ito sa kanila. So, pinaplano mong bilhin ang 50% ng patent na hawak ni Senador Tel. Naintindihan agad ni Ana ang iniisip ni Jasper pagkatapos ng maikling paliwanag. Napabuntong hininga si Jasper at sinabing, malamang na monopolistikong korporasyon ng Corana, ang Senador Tel ay parehong brutal at sakam na korporasyon. Bukod dito, ang paggamit nito ay magsasama ng kanilang mga legal na hindi pagkakaunawaan, kaya naman ako ay nakasandal. Higit pa sa pagbili ng patent mula kay Damon. Gayunpaman, naharang ako. Ito lang ang paraan ko ngayon. Na-intercept ka? Tanong ni Ana habang nakataas ang isang kilay. Tutulungan kitang makipag-ugnayan kay Senador Tel, hindi dapat problema. Ngunit hindi mo maaaring baliwalain ang katotohanan na ikaw ay naharang. May ideya ka pa ba? Mukhang hindi kita maloloko, sabi ni Jasper habang nakangiti. Imposibleng makuha ko ang patent kay Damon ngayon. Dahil iyon ang kaso, maaari pa rin akong makakuha ng autorisasyon upang i-upgrade ang mga MP3 player. Sa pamamagitan ng pangakong i-upgrade at bubuo ang teknolohiyang ginagamit sa mga MP3 player, tinatalikuran ni Damon ang kanyang mga karapatan sa patent. Ang teknolohiyang ginamit upang makagawa ng mga MP3 player ay hindi ganoon ka-advance. Madali itong maging MP4 o MP5 player kung babaguhin lang natin ang disenyo at magsagawa ng kaunting pag-ulit ng produkto. Sa ganoong paraan, hindi ko lang maiiwasan ang patent na kinakailangan para sa mga MP3 player, ngunit maaari ko ring pilitin ang taong hamarang sa akin sa isang dead end.
Tingnan natin kung sino ang nahihiya kapag nangyari iyon, masayang sabi ni Ana nang agad niyang naabutan ang pag-iisip ni Jasper. Nagningning ang mga mata ni Jasper habang dahan-daang sinabi, tama, pero hawak lang ni Damand ang 50% ng pagmamay-ari at priority rights ng patent. Kaya, ang 50% ng mga karapatan na hawak ni Senador Tel sa patent ay susi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 656. Hindi maitatanggi na si Ana ay may napakalakas na network at kasanayan sa relasyon sa publiko. Kinaumagahan, papunta na si Jasper para makipagkita kay Damand nang makatanggap siya ng email mula sa opisina ng presidente ng Senador Tel Corporation. May 1 oras siyang makipagkita sa kasalukuyang presidente ng Senador Tel Corporation, si Emerson Lang, ngayong hapon. Sa wakas ay lumuwag ang mga kilay ni Jasper na buong gabing nakabuhol nang matanggap niya ang balita. Hanggat nabigyan siya ng pagkakataong makipag-usap sa mga nakatataas sa Senador Tel Corporation, tiwala si Jasper na makukumbansi niya ang kabilang partido. Kung tutuusin, pareho silang negosyante. Alam niya ang gusto ng Senador Tel Corporation. Nakipagkita si Jasper kay Damand sa kafe sa ibaba ng Sunrea Company. Hindi tulad ng mahina at matandang lalaki na nakita niya sa mga larawan mula sa kanyang nakaraang buhay, si Damand ay medyo chubby pa rin ngayon. Gayunpaman, tulad ng karamihan sa mga tao sa industriya ng teknolohiya, ang tuktok ng kanyang ulo ay nakakalbo. Kumusta ka, Pangulong Golding? Ako si Jasper Lane mula sa Summerland. Si Jasper ang nagkusa na magpakilala muna. Sa kanyang nakaraang buhay, si Jasper ay gumugol ng maraming pagsisikap sa pagmaster ng pambansang wika ni Corana para lang makuha niya ang kanyang sarili bilang isang customer mula sa Corana. Kaya, siya ay lubos na matatas sa wika. Sa kalagitnaan ng pagkain, nakuha ni Jasper ang isang malaking regalo na inihanda ni Edmund. President Golding, narinig ko na ang iyong anak na babae ay lumaki sa Netherlands at may partikular na kaugnayan sa mga tulips doon. Espesyal kung inihanda ang mga lilang tulips na kadalasang mga royalty lang ang may access. Sana pareho kayong mag-enjoy sa kanila ng anak mo. Masayang kinuha ni Damand ang regalo sa kanya at sinabing, Mr. Lane, dapat kong sabihin na ang iyong regalo ay napakaangkop. Nag-aalala lang ako kung ano ang dapat kong ibigay sa kanya para sa kanyang 17th birthday party. Maraming salamat. Napangiti si Damand nang niyaya niya si Jasper na maupo at nagtanong, Mr. Lane, iniisip ko kung sanay ka na bang mag-almusal ng karamihan sa mga taga-Corana. Ako ang tipo ng tao na go with the flow, at hindi rin ako mapili sa pagkain ko, sabi ni Jasper habang nakangiti. Tumanggo si Damand bilang pagsang-ayon bago siya umorder ng 2 tipikal na set ng almusal. Ilang taon na akong bumibisita sa kafe na ito. Ang kanilang pagkain ay napakasarap para sa akin. Sana ay mag-enjoy ka rin, Mr. Lane. Pakiramdam ni Jasper ay namamanhid ang kanyang anit habang nakatitig sa iba't ibang plato ng atsara sa kanyang harapan. Gayunpaman, tila nakagan siya habang umunguya ng maasim at masangsang na atsara. Mukha naman siyang comfortable sa pagkain dito. Dahil sa saloobin ni Jasper, nagustuhan siya ni Damand, at sinabi niya, ang pagkain ni Corana ang pinakamasarap sa mundo. Lubos akong natutuwa na gusto rin ito ng isang taong may lahing summer na tulad mo, Mr. Lane. Mayroon akong dating customer mula sa Summerland na hindi masanay sa lasa. Makahulugang sinabi ni Jasper, pero ang customer na iyon mula sa Summerland ay malamang na nakuha niya ang gusto niya mula sa iyo, tama ba, President Golding? Suminsan si Damand ng sabaw ng seafood at ngumiti habang sinabing, Mr. Lane, dapat mong maunawaan na wala akong maipapahayag sa iyo dahil sa patakaran sa privacy. Naiintindihan ko, sabi ni Jasper at nagkibit balikat habang nagpatuloy, sa totoo lang, pinaplano ko rin na bumili ng patent para magbenta ng mga MP3 player sa Summerland mula sa iyo, President Golding. Gayunpaman, tila imposible ito ngayon. Si Damand ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha habang sinasabi niya, sa pagkakaintindi ko, ang ekonomiya sa Summerland ay napakabagal pa rin, at ang mga mamamayan ay hindi kailanman makakabili ng MP3 player sa kanilang kasalukuyang antas ng pagkonsumo. Bakit ang biglaang pakikipaglaban upang makakuha ng patent mula sa akin? President Golding,
dapat mong maunawaan na palaging may paraan para kumita ng pera sa mundong ito. Ang pinagkaiba lang, ang iba ay kayang gawin ito sa kanilang sarili, habang ang iba ay maaari lamang gamaya, Jasper said. Mukhang may sarili kang plano, Mr. Lane, sabi ni Damand. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 657. Diretso ako sa iyo. Nagpaplano akong bumili ng sulat ng autorisasyon mula sa iyo na gayon din sa akin na i-upgrade ang mga MP3 player, President Golding, sabi ni Jasper. Gulat na gulat, lumamig ang ngiti sa mukha ni Damon habang sinasabing, Mr. Lane, sa tingin mo ba ay mayroon kang mas advanced na mga diskarte kaysa sa akin at na ang MP3 player ay maaaring magbutihin pa? Oo. Hindi pinansin ni Jasper ang galit na ekspresyon sa mukha ni Damon habang kumpiyansa itong sumagot. Ngumisi si Damon habang sinasabi, Mr. Lane, sa tingin ko ang aming pag-uusap ay isang lubos na pag-aaksaya ng oras. Hinding-hindi ako papayag na samantalahin ng sino man ang aking patent. Hindi ko kailangan ng tagalabas para pumunta rito at sabihin gusto nilang i-upgrade ang aking mga imbensyon. President Golding, baka technician ka, pero businessman ka rin. Bakit hindi mo sahin ang sitwasyong ito para kumita ng mas maraming pera kung mantala sa palagay mo ay wala ng karagdagang puwang para sa pagpapabuti ng MP3 player? Tanong ni Jasper. Tumawa si Damand at sinabing, ikaw ay isang mahusay na negosasyon, ngunit hindi ako mahuhulog sa iyong mga panlilinlang. Palm, Mr. Lane. Pagkatapos, tumayo si Damand at umalis. President Golding, sobrang bastos na tumayo at umalis kapag hindi pa tapos magsalita ang kausap. Akala ko ba ang mga tao mula sa Korana ay napaka-partikular sa mga asal? Tanong ni Jasper. Kukunin ko lamang ng ilang minuto ang iyong oras, Pangulong Golding. Kung tutusin, marami rin akong mga bagay na dapat asikasuhin. Halimbawa, may meeting ako sa presidente ng Senadortel Corporation, Emerson Lang, ngayong hapon. Nang marinig niya ang mga salita ni Jasper, sa wakas ay napagtanto ni Damand na ang binatang ito mula sa Summerland ay lubos na naiiba kay Conrad Monty, na nakilala niya bago ito. Ang lalaking ito ay parang tusong Zorro at mas mahirap pakitunguhan. Anong ibig mong sabihin? Walang ekspresyong tanong ni Damand. Ang totoo, hindi mapakali ang Senadortel Corporation sa pag-imbento mo ng MP3 player, Mr. Damon. Kaya, kahit na ang MP3 player ay hindi nakakakuha ng atensyon, ang Senadortel Corporation ay walang magagawa sa kalahati ng patent na pagmamay-ari nito dahil ikaw ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Sunrea Company, President Golding. I trust no one would be pleased with this, di ba? Higit na hindi isang multinational na grupo tulad ng Senadortel Corporation. Siguradong mayroon kang upuan sa unahan sa pagsaksi sa kung gaano sila kapangahas, Pangulong Golding. Tinatakot mo ba ako? Sabi ni Damand habang tumatawa ng malamig. Ako ay isang negosyante mula sa Summerland, hindi isang empleyado sa Senadortel Corporation. Wala akong karapatang takutin ka, President Golding, ngunit kailangan kong maunawaan kung ano ang mangyayari kung makuha ko ang 50% ng patent at i-upgrade ang teknolohiya sa mga kasalukuyang MP3 player. Kapag nangyari iyon, iyong mga MP3 player ay haharangan ng aking patent. Kakailanganin mong magbayad ng malaking halaga ng pera upang malampasan ang mga hadlang o tumalikod at bumili ng mga karapatang gamitin mula sa akin. President Golding, hindi ito magandang deal, di ba? Madilim na sinulyapan ni Damon si Jasper habang sinasabi niya, lahat ba ng mga negosyante sa Summerland ay kasing kasuklam-suklam mo? Hindi ako nagiging despicable. I just hope we can build a strong base for our collaboration, President Golding, sabi ni Jasper habang nakangiti. Paano ka kumpiyansa na magagawa mong i-upgrade ang mga MP3 player at matanggap ang pag-aproba ng merkado? Walang ekspresyong tanong ni Damon. Iyan ang negosyo ko, President Golding. Ang kailangan mo lang gawin ay pag-isipan kung magkano ang ipapahalaga mo sa authorization letter na ito para sa akin at pagkatapos ay matanggap ang tseke. Matutuwa ang lahat noon, mahinahong sabi ni Jasper. $1 billion. Sinipi ni Damand ang kanyang presyo pagkatapos ng ilang sandali na pag-iisip. Natawa si Jasper na hindi makapaniwala. President Golding, nagbibiro ka ba?
Magbabayad ako kaagad kung ito ang presyo para sa patent. Gayunpaman, sisingilin mo ba ako ng $1 billion para sa kalahati lang ng authorization letter para i-upgrade ang teknolohiya? Malamig na tumawa si Damand habang sinasabi, yan ang kondisyon ko. Nasa iyo na kung tatanggapin mo o hindi, Mr. Lane. Paano kung tumaya tayo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 658. Isang taya. Si Damand ay mukhang ngayon lang nakarinig ng isang biro. Ano ang itataya mo? Simple lang. Tiwala si Jasper kay Damand at sinabing, pusta tayo dahil sa tingin mo hindi ko ma-upgrade ang MP3 player. Kung matagumpay kong na-upgrade ang MP3 player, kailangan mong ibigay sa akin ang authorization letter ng libre. Paano kung mabaigo ka? Interesado ngayon si Damand habang nagtatanong. Kung mabibigo ako, nagkibit balikat si Jasper at walang pakialam na sinabi, bibigyan kita ng $2 billion. Talagang tuso kayong mga taga Summerland. Nang marinig ni Damand ang sinabi ni Jasper, halatang hindi siya masaya ngunit malamig pa rin siyang ngumiti kay Jasper na may ekspresyon na sumisigaw na I've already seen through your tricks. Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Damon, naghihintay na magpatuloy ito. Sure enough, hindi nagtagal ay nagsalita ulit si Damon, we haven't agreed on a time. Kailangan ko bang gugulin ang susunod na 10 taon sa paghihintay sa iyo kung kukuha ka ng 10 taon para gawin ito? Kaya, 3 buwan lang ang ibibigay ko sa iyo. Panay ang tingin ni Damon kay Jasper. Siya ay kumbinsido na si Jasper ay hindi kailanman mangangahas na sumang-ayon sa mga malupit na termino. Sa kanyang opinyon, ang teknolohiyang ginagamit sa mga MP3 player ay maaaring magkaroon ng puwang para sa pagpapabuti, ngunit walang anumang paraan na magagawa sa loob ng 3 buwan. Gaano katagal ang ginawa niya upang lumikha ng MP3 player mula sa wala? 2 buong taon. Kailangan ding isa-isip ng isa na isa siya sa pinakamahusay na eksperto ni Corana sa industriya ng tech. Sa opinyon ni Damon, ang Summerland ay isang mahirap, at rezadong lugar na hindi kailanman makakagawa ng talento na kalahating kasing talino niya. Maaaring mangailangan sila ng kalahating taon upang maunawaan lamang ang teknolohiyang ginagamit sa kanyang mga MP3 player. Kaya, paano naging posible na ma-upgrade ito ni Jasper sa loob ng 3 buwan? Gayunpaman, hindi niya inaasahan na walang galit na ekspresyon sa mukha ni Jasper at nakahinga pa siya ng maluwag matapos marinig ang sinabi nito. Sige. Ang determinadong isang salita na sagot ni Jasper ay agad na naging sanhi ng pakiramdam ni Damand na dumiretso siya sa bitag ni Jasper. Sinubukan ni Damand ang kanyang makakaya na alalahanin ang bawat detalye sa kanilang pag-uusap. Sa pangalawang pagkakataong napagtanto niyang isa pala talaga itong bitag, babalikan niya agad ang kanyang pangako. Total, wala pang nakasulat sa papel. Gayunpaman, habang iniisip niya ito, mas napagtanto ni Damand na ang deal na ito ay magdadala lamang sa kanya ng mga benepisyo. Siya ay may malinaw na kalamangan. Sumulyap ng may kainahinala kay Jasper, malamig na tumawa si Damand at sinabing, pag-isipan mong mabuti. Hindi ka na makaka-pull out sa kalahati kapag napusta na. Sumenyas agad si Jasper sa isang waiter na mag-abot sa kanila ng papel at panulat. Nagkamot ang panulat sa papel habang isinulat niya ang mga detalye ng kanilang taya. Ibinigay ang papel kay Damon, sinabi niya. Pakipirma ito kung wala kang anumang mga katanungan. Nakakunot ang noo ni Damon nang tanggapin niya ang kasunduan at napagtanto niyang maingat na binibigkas ito. Walang mga butas na maaaring matagpuan. Naisip ni Damon si Jasper bilang isang mapagmataas na tanga na halos nagtatapon ng pera sa kanyang pintuan. Talagang mayaman kayong mga may lahing Summer. Matapos sabihin ang isang pangungusap na may makahulugang tingin sa kanyang mukha, inikat ni Damon ang kanyang panulat at pinirmahan ang kanyang pangalan sa kontrata. Maaari mong gamitin ang aking patent ngayong umiiral na ang kasunduang ito. Kukuha ako ng isang tao na magpapadala ng may katuturang impormasyon ngayong hapon. Gayunpaman, dapat mong tandaan na kailangan mong bayaran ako ng $2 billion kung hindi mo i-upgrade ang MP3 player sa loob ng 3 buwan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 659. Sinaman ng tingin ni Damon si Jasper bago idinagdag, wala akong pakialam na labanan ang isang internasyonal na demanda para sa $2 billion.
Huwag kang mag-alala, Pangulong Golding. Maingat na itinago ni Jasper ang kanyang kopya ng kasunduan at ngumiti habang sinasabi, kung manalo ka, hindi ako magiging masakit na talunan. Sana. Nang matapos magsalita si Damon, tumayo siya at tumitig ng malalim sa mga mata ni Jasper. Yung kay abangan. Babayaran mo ang iyong mga salita at kilo. Napaka-atras ng iyong teknolohiya kaya hindi mo matukoy at ma-upgrade ang aking teknolohiya sa loob ng 3 buwan. Inaasahan ko ang araw na mag-wire ka ng $2 bilyong sa aking account. Pagkatapos, tumalikod si Damon at umalis. Nanatiling nakaupo si Jasper at naghintay hanggang makaalis si Damon sa kanyang opisina bago tumayo. Paglakad niya papunta sa pinto at nakita niya si Julian na naghihintay sa kanya, dinala agad ni Jasper si Julian sa malapit na burger joint. Ang pagkain sa Corana ay nakakadiri. Habang kumakain sila, ibinahagi ni Jasper ang nangyari sa meeting kanina like how one would share anecdotes. Si Julian ay martial artist na hindi nangyayari sa kapwa panlilinlang na sa industriya ng negosyo. Gayunpaman, labis siyang hindi nasisiyahan na minamaliit ni Damon ang kanyang bansa. Kung makatagpo man ako ng ganoon, sisiguraduhin kong makakaranas sila ng kagandahan ng martial arts ng Summerland. Tumanggo si Julian. Nakangiting humigop ng tsaa si Jasper at sinabing, parehong konsepto na kailangan nilang uminom muna ng sabaw ng seafood sa umaga habang umiinom kami ng tsaa. Ang bawat tao'y may kanya-kanyang tradisyon at kultura, ngunit hindi mahalaga kung uminom ka ng sabaw ng seafood o tsaa, hindi mo dapat minamaliit ang sinuman. I have my ways of teaching such people a lesson so memorable they'll kilig sa tuwing maririnig nila ang salitang Zomer, in the future. Ito ay isang spur of the moment na bagay at hindi gaanong mahalaga, mahinahong sabi ni Jasper. Kung ang taya ngayon ay ginawa sa pagitan ng sinuman sa mundo ngayon, ito ay magtatapos sa masama. Si Damon Golding ay maaaring isang kasuklam-suklam na tao, ngunit siya ay napakahusay sa teknolohiya na mananatili pa rin siya sa kanyang posisyon sa tuktok ng industriya kahit na lumipas na ang 10 taon. Gayunpaman, nagkaroon ng kalamangan si Jasper na muling magkatawang tao, kaya alam niyang ang unang bersyon ng MP3 player ay puno ng mga pagkakamali. Ang kailangan lang niyang gawin ay bigyan ito ng ilang mga pag-upgrade bago niya may market ito bilang isang ganap na bagong bersyon. Ang mga mamimili ay hindi tanga. Maaari nilang malaman kung ang isang produkto ay mabuti o masama. Nang hindi nagbabago alang ang anumang bagay, malalampasan niya ang lahat ng orihinal na MP3 player sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng screen na maaaring magpakita ng pangalan ng kanta at mga lyrics nito. Nang mailabas niya ang mga produkto sa merkado, tiwala si Jasper na magagawa niyang maging sanhi ng pagkabangkarote ng sino mang kumuha ng kanyang patent. Para naman kay Damon Golding, magugulat siya kapag napagtanto niyang mas masahol pa siya matapos subukang makakuha ng kalamangan. Nang matapos silang kumain ay dumating na si Jasper sa Senadortel Corporation nang malapit na ang kanyang meeting. Ito ay mas madali kaysa sa inaasahan ni Jasper na makipagkita sa presidente ng isang korporasyon na nireranggo taon-taon sa loob ng 100 ng Fortune 500 na kumpanya. Mr. Lane, alam kong kaibigan ka ni MS. Sylvie, pero patawarin mo ako kahit 1 oras lang ang naibigay ko sa'yo dahil sa pagiging busy ko. Magalang nakausap ni Emerson, na may kulay abo na kahit 50 years old pa lang, habang nakaupo sila sa maluwang nitong opisina. Si Sylvie, na matalik na kaibigan ni Anna, ay pangatlong apo ng Senadortel Corporation. Sa kanyang referral, naglaan ng oras si Emerson sa kanyang araw para makilala si Jasper kahit na siya ay sobrang abala. Tinanggap ni Jasper ang imbitasyon ni Emerson na maupo sa sopa na inihanda para sa mga bisita. Naintindihan niya na si MS Sylvie na tinutukoy niya ay dapat ay ang prinsesa ng Senadortel Corporation. Hindi ako magpapatalo kung ganoon, Mr. Lang. Nandito ako dahil umaasa akong bilhin ang bahagi ng patent na pag-aari ng Senadortel Corporation para sa mga MP3 player. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 660. Nagulat si Emerson ng ilang segundo bago niya pinindot ang call bell. Kunin ang pinuno ng departamento ng patent dito. Makalipas ang ilang segundo, nagmamadaling pumunta sa opisina ni Emerson ang isang matikas na bihis na babae na nasa edad 40. Ito si Mr. Lane mula sa Summerland.
Gusto niyang bilhin ang kalahati ng patent na pagmamay-ari ng korporasyon para sa mga MP3 player, may ganyan ba? Bahagyang nadismaya si Jasper nang marinig ang tanong ni Emerson. Siya ay nagmamadali sa mga lugar para sa patent ng MP3 player at malapit nang magamit ang lahat ng kanyang mga trick at contact. Gayunpaman, sa Senadortel Corporation, ang patent ng MP3 player ay hindi kahit na nagkakahalaga ng pag-alala para sa mga nakatataas na ito. Ang babae ay bihasa sa kanyang trabaho at agad na nagsimulang ipaliwanag kung paano nangyari ang patent. Matapos maunawaan ang lahat ng nangyari, pinaalis siya ni Emerson bago siya ngumiti kay Jasper. Aniya, paumanhin tungkol doon, Mr. Lane. Mayroon kaming 10,000 patent na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng kumpanya, kaya naman hindi ko maalala ang lahat. Naiintindihan ko. Mahinahong sagot ni Jasper, na iniisip sa sarili na malayo pa ang lalakbayin ni JW. Naiintindihan ko na ngayon ang sitwasyon. Narinig mo rin. Ang legal na departamento ay naghahanda upang aidmanda ang parehong opisina ng patent at si Damon Golding. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kawalan din para sa kumpanya. Naiintindihan ko, kaya naman nag-aalok ako ngayon sa iyo ng paraan para mawala ito minsan at para sa lahat, nakangiting sabi ni Jasper. Sa pagbili nito, patawarin mo ako sa pagiging prangka ngunit walang silbi sa pagbili lamang ng 50% ng pagmamay-ari dahil wala itong karapatan sa anumang mga prioridad, Mr. Lane. Maging ang Senadortel Corporation ay kailangang lutisin ang sitwasyon sa pamamagitan ng legal na paraan. O nakagawa ka na ba ng isang kasunduan kay Damon Golding, Mr. Lane? Bilang presidente ng Senadortel Group, ang takbo ng pag-iisip ni Emerson ay lubhang matalas at maliksi. Kailangan lang niya ng ilang minuto para makabuo ng hypothesis na napakalapit sa katotohanan. Walang plano si Jasper na itago ang mga bagay dahil malalaman din ito ng kabilang partido mamaya. Kinuha niya ang kontrata at ipinakita kay Emerson. Matapos tingnan ang nilalaman nito, gulat na sinabi ni Emerson, Mr. Lane, ang kontratang ito ay lubhang disadvantageous para sa iyo. Hiniling ko kay Damon na pirmahan ito. Wala siyang dahilan para tumanggi sa ganoong bargain. Gayunpaman, maaari mong isipin na ito ay paghahanda ng iyong pain bago ka mangisda, sabi ni Jasper habang nakangiti. Natawa si Emerson at sinabing, salamat sa katapatan mo, Mr. Lane. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang tungkol dito, ngunit nararamdaman ko ang iyong sinseridad mula sa iyong mga aksyon. To be honest, I would be happy to see Damon suffer loss too. Kung tutusin, itinuring siyang traidor sa kumpanya. Ikaw ang nagpatalsik sa kanya sa kumpanya noong mga tanggalan na nangyari noong dumanas ka ng krisis sa ekonomiya, at gayon pa man, tinatawag mo siyang traidor. Sarkastikong sambit ni Jasper sa sarili ngunit nagtatakang ekspresyon. So, may deal ba tayo? Ngumiti si Emerson at sinabing, sa teorya, dapat walang problema. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ay hindi interesado sa paggawa ng marami sa mga MP3 player, at ito ay magtatagal upang magsampa ng kaso. Kung interesado ka, Ginoong Lane, ikalulugod naming ibenta sa iyo ang aming kalahati ng patent. Dahil kaibigan ka ni MS. Sylvie, bibigyan ka ng special treatment in regards to the price. Paano tumutunog ang 20 milyong US dollars para sa isang buyout? Sa lahat ng katapatan, ang 20 milyong US dollars ay napakamura. Gayunpaman, sa Senadortel Corporation, kikita sana sila ng 20 milyong US dollars nang walang halaga. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng ginawa ng Senadortel Corporation upang makuha ang patent na ito ay magbigay ng ilang kagamitan. Ang proseso ng pag-iisip at mga kasanayan na pumasok dito ay lahat kay Damon Golding. Ang kailangan lang nilang gawin ay umupo at tamasahin ang mga benepisyong dulot nito. Hindi na masyadong inisip ni Jasper ang mga problemang ito at agad na pumayag. Deal. Nakangiting tumayo si Emerson at sinabing nakipagkamay kay Jasper, napakaprangka mong tao Mr. Lane. Aayusin ko na may handa ang nauugnay na impormasyon sa lalong madaling panahon.